Inutusan ako ng aking biyenan na magdala ng palanggana ng tubig at lumuhod para hugasan ang kanyang mga paa. Walang pag-aalinlangang isinaboy ko ang buong palanggana ng tubig sa kanyang mukha at pinalayas ko ang buong pamilya ng aking asawa mula sa aking pamamahay. Mga Ginoo at binibini, iyon ay isang napakadilim na gabi, habang ang malakas na bagyo ay walang tigil na humahampas sa mga matitibay na salamin ng bintana ng aking 120 metro kwadradong kondominium sa gitna ng Bonifacio Global City. Eksaktong alas 9 ng gabi ang nakaturo sa orasan. Ang ilaw mula sa kristal na aranya ay nagbibigay ng maputla at malamig na dilaw na liwanag sa sala, kung saan nagaganap ang pinakakakatuwang dula na nasaksihan ko sa aking 28 taong pananatili sa mundo. Sa gitna ng isang modernong tahanan na may mga mamahaling kagamitang angkat pa mula sa ibang bansa, ang presensya ng isang pulang plastik na palanggana na umuusok pa sa init ay lumikha ng isang nakaririmarim na kabalintunaan. Eksaktong-eksakto ito sa mga taong nasa loob ng bahay na ito na nagpipilit magsuot ng balat kayo ng mataas na antas sa lipunan, ngunit bulok naman ang mismong pagkatao. Si Aling Lusing, ang aking biyenan, isang babaeng 55 taong gulang na may matutulis na pisngi at mga matang laging kakikitaan ng walang kabusugang kasakiman, ay nakadekuwatro sa sopa. Suot niya ang isang mamahaling seda na loungewear na ako mismo ang nagregalo sa kanya pagkatapos ng aming kasal. Ngunit ang paraan ng pag-umbok ng kanyang dibdib at pag-angat ng kanyang matabang baba patungo sa kisame ay nagpapamalas ng kayabangan ng isang matronang asendera. Sa kanyang tabi ay si Jericho, ang lalaking asawa ko lang sa pangalan. Isang lalaking may magandang tindig sa kanyang puting polo, na malinis na nakasukbit sa kanyang pantalon. Nakapahalukip-kip siya at nakamasid lamang. Sinusubukan ng kanyang mukha na magpakita ng awtoridad, ngunit ang kanyang malikot na mga mata at bahagyang nakukubang mga balikat ay nagbubunyag ng kahinaan at kaduwagan ng isang taong sanay magtago sa saya ng kanyang ina. Tatayo ka lang ba dyan at tutunganga sa kisame? Ano, bingi ka ba? Tinitik ng mga kuko ni Aling Lusing ang lamesang gawa sa matibay na salamin at umalingaw-ngaw ang matinis na tunog. Sa bahay na ito, ako ang nakatatanda. Pinakasalan ka ng anak ko hindi para maging reyna. Ang isang babae, kahit na maging boss o tagapamahala ka pa sa labas, pagdating sa bahay ay manugang ka lang, isang alila. Ngayong gabi ay tuturuan kita kung ano ang mga patakaran ng pamilya. Dalhin mo rito ang palanggana, lumuhod ka sa sahig, at hugasan mo ang mga paa ko, bawat sulok at singit. Eksaktong 3 hakbang ang layo ko. Ang mga sapatos kong may mataas na takong nakapaghuhubad ko lang matapos ang 10 oras na nakakapagod na trabaho sa isang ahensya ng ugnayang pampubliko ay nakakalat pa rin sa sulok ng pasukan. Tiningnan ko siya. Tiningnan ko ang duwag na asawa na tahimik na nakakagatlabi. Ang pagkonsinti niya sa kanyang ina ay nagdulot ng pagduduwal sa aking lalamunan. Sa nakalipas na 4 na buwan, ginamit ko ang pinakamataas na antas ng pasensya ng isang edukada at sibilisadong babae upang subukang pagkasunduin ang wasak na pamilyang ito. Nananatili akong tahimik. Nagparaya ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto kong makita kung hanggang saan naabot ang kanilang kawalang hiyaan. At ngayong gabi, ang palangganang ito ng tubig, para maghugas ng paa ang naging huling patak na nagpaapaw sa baso. Inakala nila na ang isang tahimik na tigre ay isang bulag na pusa. Inakala nila na ang pagkabukas palad ng isang moderno at may sariling pera na babae ay tulad ng mangmang na pagsunod ng mga kababaihan noong unang panahon. Jericho, wika ko sa isang matatag na tono, nang walang anumang panginginig o pag-aalinlangan. Ano ang opinyon mo? Nagulat si Jericho, tumikhim at sinubukang pilitin ang paninindigan ng isang haligi ng tahanan. Tama si nanay, ikaw ang manugang. Ang paghuhugas ng paa ng nanay ng isang beses ay hindi makakasama sa iyo para makipagtigasan ka pa. Naghirap ng husto si nanay para palakihin ako. Ngayong inaako mo na ang obligasyon ko na suklian siya. Natural lang iyon. Huwag ka nang matigas ang ulo. Lumuhod ka na at tapusin mo na ito para magkaroon na ng kapayapaan sa bahay. Nagpakawala ako ng isang ngiti sa gilid ng aking labi. Isang ngiting napakalamig na tumagos, hanggang sa gilid ng aking mga mata. Kapayapaan. Isang kapayapaan na itinayo sa ibabaw ng pagyurak sa dignidad ng ibang tao, pinananatili ng marupok na ego ng isang lalaking nakadepende pa rin sa pusod ng ina at ng kamangmangan at pang-aapi ng isang mukhang perang biyenan. Ang huling piraso ng pagmamahal bilang mag-asawa, na kasing nipis ng basang tissue, ay opisyal na pinunit ng lalaking ito.
Taglay ang kanyang duwag na pahayag, dahan-dahan akong naglakad. Ang tunog ng aking mga nakayapak na paa sa sahig na yari sa tunay na kahoy ay umalingaw-ngaw ng may paninindigan. Hindi ko iniyuko ang aking ulo. Pinanatili kong tuwid ang aking likod. Ang aking tingin, na kasing talim ng kutsilyo, ay direktang nakatutok sa mukha ni Aling Lusing. Nang makita niya akong lumalapit, ngumiti siya ng may panghahamak. Kumbinsido na ang kanyang awtoridad ay nakapagpasindak sa manugang na galing sa syudad. Yumuko siya ng bahagya, handa nang ilubog ang kanyang makakapal at bitak-bitak na mga paa sa palanggana, ngunit malaki ang kanyang pagkakamali. Yumuko ako, ang dalawang kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng pulang plastik na palanggana. Mainit pa ang tubig sa loob. Bahagyang umaangat ang usok. Sa halip na ilapag ito sa kanyang mga paa, ginamit ko ang buong lakas ng aking mga balikat para iangat ang palanggana hanggang sa antas ng aking dibdib. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari. Sa isang iglap, ang mayabang ng ngiti ni Aling Lusing ay hindi pa man lang nabubura. Ang mga mata ni Jericho ay hindi pa lumalaki sa gulat. Nang walang anumang salita, walang anumang babala, isinaboy ko ang laman ng palanggana ng maligamgam na tubig ng direkta sa mukha ng aking biyenan. Bulyaw. Ang tubig ay sumaboy sa kanyang mukha, sa kanyang dibdib, tumutulo sa kanyang mamahaling damit na seda. Nabulunan si Aling Lusing, nagpupumiglas, ikinakawag ang mga braso sa hangin na parang taong nalulunod. Ang usok at ang hindi inaasahang pag-atake ay nag-iwan sa kanya sa matinding pagkataranta. Ilang segundo ang lumipas, nang mabalikan siya ng malay at maramdaman ang lamig ng tubig na tumatagos sa kanyang balat, nagpakawala siya ng isang nakakakilabot na tili na kasing tinis ng isang baboy na kinakatay. Ah! Saklolo, mamamatay tao, Diyos ko. Pinapatay ng manugang ang biyenan. Aray, ang mga mata ko, ang mukha ko. Napasubsob siya ng walang kalaban-laban sa sopa. Dumudulas sa gilid, basang-basa ang buong katawan, nanginginig na parang palapa ng niyog. Dumikit ang padyamang seda sa kanyang matabang katawan, iniiwan siyang mukhang kaawa-awa at katawa-tawa. Ang pulang plastik na palanggana ay bumagsak ng may malakas na kalabog sa sahig. Gumulong hanggang sa isang sulok. Kumalat ang tubig sa lahat ng dako, tumutulo mula sa lamesang salamin, papunta sa mamahaling alpombra. Nanatili akong nakatayo roon, nakahalukip-kip, walang kahit anong bakas ng awa sa aking mga mata. Malamig na sinasaksihan ang pagbagsak ng ilusyon ng awtoridad na sinubukan niyang itayo. Ang tili ni Aling Lusing ay parang posporo na itinapon sa isang bariles ng pulbura. Bumukas ng marahas ang pinto ng silid ng panauhin. Si Bea, ang aking 20 taong gulang na hipag, ay lumabas na parang isang asong ulol. Ang walang hiyang babae ay nakasuot ng isang damit na kulay maroon na pag-aari ko. Isang damit na walang pakundangan niyang hinalukay mula sa aking personal na aparador noong wala ako. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit. Ang kanyang murang makeup ay nagkalat. Baliw ka ba? Malandi? Nangahas kang sabuyan ng tubig ang mukha ng nanay ko? Anong klaseng walang modong manugang ka? Kinupkop ka ng pamilya ko para lang magmataas ka? Sigaw ni Bea. Masakit sa tainga ang kanyang matinis na boses. Sumugod siya palapit sa akin. Namumula ang mga mata na puno ng inggit at kawalang hiyaan. Iniangat niya ang kanyang braso, nakabukas ang palad, handang sampalin ako. Sino ba ang inaakala niyang siya? Isang paslit na halos hindi pa marunong suminga na nabubuhay lang sa pamamagitan ng pagpapakain ng kapatid at hipag, batugan at walang laman ng utak, na nangangahas na mag-angat ng kamay laban sa akin sa sarili kong bahay na binili ng sarili kong pera. Ang reflex ng isang taong 3 taon nang nag-eensayo ng boxing at martial arts ay automatikong gumana. Nang ang kamay ni Bea ay wala pang 10 sentimetro ang layo sa mukha ko, kalmado kong iniangat ang kaliwa kong kamay at pinalis ang kanyang braso sa isang matatag na galaw. Ang pag-uumpugan ng aming mga buto ay lumikha ng isang malutong na tunog. Nawalan ng balanse si Bea. Bago pa siya makabawi, iniangat ko ang aking kanang kamay, ginamit ang lakas ng aking baywang, at binigyan siya ng isang napakalakas na sampal sa kanyang kanang pisngi. Paaaka. Umalingaw-ngaw ng malinaw at matinis ang tunog sa mga tahimik na pader ng sala. Dala ng sampal na iyon ang naipong galit ko sa loob ng 4 na buwan. Dala nito ang lubos na pandidiri sa kanyang nakasanayang walang hiyang pagnanakaw. Napakalakas ng puwersa kaya't umikot si Bea sa kanyang sarili. Nawalan ng balanse at bumagsak ng buong katawan sa malamig na sahig na marmol. Tumama ang kanyang balakang sa sahig at dumaing siya sa sakit. Napahawak siya sa kanyang mukha, tuliro.
hindi nauunawaan ang kalilitaw lang na pangyayari. Ang isa sa kanyang mga pisngi ay namula kasama ang malinaw na marka ng aking 5 daliri at isang guhit ng dugo ang tumulo mula sa gilid ng kanyang labi. Ikaw, sinampal mo ako, nauutal na sabi ni Bea, habang bumubuhos ang mga luha mula sa kanyang mga mata, nanginginig ang katawan ng walang kontrol. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang hipag, na palaging nananatiling tahimik at mapagparaya kapag nanghihiram siya ng mga gamit o gumagamit ng pera ng kanyang kapatid, ay may kakayahang maging ganoon karahas. Sinampal kita para matauhan ka. Pinukol ko siya ng isang mapanghamak na tingin habang gumagapang siya sa sahig. Ito ang bahay ko. Ang damit na suot mo ay akin. Kung nabubuhay kang parang linta sa bahay na ito, matuto kang lumugar. Walang batas na nagpapahintulot sa isang linta na magmayabang sa may-ari ng bahay. Sakalang nagising si Jericho mula sa kanyang pagkatulala. Ang makita ang kanyang ina, na basang-basa at ang kanyang kapatid na nakasubsob sa sahig dahil sa sampal ay nagtulak sa kanyang marupok na pagkalalaki na sumabog sa wakas. Namula ang kanyang mukha, lumabas ang mga ugat sa kanyang noo. Itinupi niya ang manggas ng kanyang polo at mabilis na sumugod palapit sa akin. Umuungal gamit ang isang paos na boses. Sinusubukang kumapit sa huling piraso ng kanyang kapangyarihan. Liza, sumusobra ka na ah. Nangangahas kang bastusin ang nanay ko? Sakta ng kapatid ko? Akala mo ba dahil may pera ka ay pwede mo nang ituring na basura ang pamilya ko? Ngayon, kung hindi kita madidisiplina, hindi ako lalaki. Iniangat niya ang kanyang kamao, handang manakit ng babae. Ang duwag na kalikasan ng isang patriarkal na lalaki ay tuluyang nabunyag. Kapag nabigo ang katwiran, ang tanging natitira sa kanila ay ang paggamit ng dahas. Hindi ako nag-alangan, hindi ako umatras kahit isang hakbang. Nanatili akong nakatayo ng taas noo, hinahamon siya habang nakataas ang aking baba. Mabilis na dumukot ang aking kamay sa aking mamahaling bag na nakapatong sa malapit na mesa at kinuha ang isang bungkos ng mga dokumento na maingat na nakalagay sa isang asul na folder. Nang umangat ang kamao ni Jericho sa hangin, ginamit ko ang buong lakas ko para ihampas ang folder sa kanyang mukha. Tumama ang mga papel sa kanyang mukha at nagkalat sa basang sahig. Ang mga salitang petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal na nakaimprinta ng malaki at makapal ay bumungad sa kanyang paningin ng malinaw. Ang aking pirma ay nakalagay na sa linya ng nagrereklamo. Sige, manakit ka, sigaw ko. Ang boses kong makapangyarihan at matalim ay tuluyang nilunod ang kanyang pag-angal. Subukan mong galawin kahit isang hibla ng buhok ko. Tatawagan ko agad ang pulisya at ipapakulong kita para sa pananakit sa kababaihan at pang-aabuso. Akala mo ba manonood lang ako sa dula-dulaan ng pamilya mo nang hindi nakahanda? Pinahinto ni Jericho ang kanyang kamao sa ere at pagkatapos ay dahan-dahang ibinaba. Tinitigan niya ang mga papel na nagkalat sa sahig, nanlalaki ang mga mata at nauutal, papagpapawalang bisa. Nangangahas kang humingi ng hiwalayan? Akala mo ba makakahanap ka ng mas mabuti pagkatapos mo akong iwan? Mas mabuti man o hindi, hindi na problema ng isang lintang katulad mo. Humakbang ako palapit, pinipilit siyang umatras. Buksan mo ng mabuti ang mga mata mo at tingnan mo. Pirmado na ang petisyon. Ang lahat ng ebidensya ng aking mga ari-arian bago pa man tayo makasal ay handa na. Sa nakalipas na 4 na buwan, taglay mo ang titulo ng asawa. Ngunit ano ba ang naiambag mo sa bahay na ito, bukod sa iyong walang kwentang kayabangan? Ang palihim na pagbibigay ng pera sa nanay mo at ang pagsanib puwersa sa kanya para apihin ako? Isang lalaking nakakuha ng trabaho dahil sa biyanan, na ang tinitirhang bahay ay binili ng asawa. Kahit ang brief na suot mo ay binili gamit ang pera ng asawa mo. Sa anong karapatan mo gustong turuan ako ng leksyon? Nawalan ng kulay ang mukha ni Jericho. Ang kanyang huwad na pagmamalaki ay nabunyag at walang awang pinunit sa harap ng kanyang ina at kapatid. Humihingal siya habang mahigpit na nakahawak ang kanyang mga kamay sa kanyang pantalon. Napakarupok niya kaya hindi siya makabigkas ng kahit isang salita bilang depensa. Si Aling Lusing, na napahawak sa kanyang dibdib, nang marinig ang salitang hiwalayan at makitang ipinapahiya ang kanyang anak, ay pilit na tumayo at idinuro ako ng kanyang nanginginig na daliri. Ikaw, ginagamit mo ang pera mo para ipahiya ang anak ko. Ang anak ko ay gwapo, nakapag-aral, at hindi na uubusan ng mga naghahabol na babae. Kung gusto mo ng hiwalayan, sige. Ngunit ang bahay na ito ay pag-aari nating lahat pagkatapos ng kasal. Hatiin mo ito sa 2 at tingnan natin kung hanggang kailan mo mapapanindigan ang kayabangan mong iyan. Napahagalpak ako ng tawa.
Isang tuyo at sarkastikong tawa na dala ang tagumpay ng isang taong may kakampi sa batas. Pag-aari nating lahat. Baka kinakalawang na ang utak ng matandang ito dahil sa katandaan o baka nabaliw na dahil sa kahirapan. Binili ko ang kondominium na ito 3 taon bago ko siya pakasalan. Nakapangalan lang sa akin ang titulo, kay Liza. Ngayong gabi ay ipapakita ko sa buong pamilya ninyo kung ano ang batas at kung ano ang kapalit ng kamangmangan at kawalang hiyaan. Kinuha ko ang intercom sa dingding at mabilis na tinawagan ang lobby security ng condo. Sa mga mamahaling unit sa BGC, ang lobby ay may direktang linya sa bawat unit para sa mabilisang tulong ng mga residente. Sinabi ko sa kanila na may mga nanggugulo sa loob ng aking unit at nanganganib ang aking kaligtasan. Wala pang 5 minuto matapos ang aking tawag, umalingaw-ngaw na ang mga nagmamadaling yabag sa labas. Walang tigil na tumunog ang doorbell, kasunod ang malalakas na katok sa pinto. Inayos ko ang aking magulong buhok. Naglakad ako palampas sa natapong tubig at sa mga papel ng petisyon sa sahig at binuksan ko ang pinto. Sa labas, 4 na matatangkad na gwardya na nakaitim na uniforme, may dalang mga batuta at radyo, ang nakahanda. Ang hepe ng seguridad, si Kuya Nestor, ay tumingin sa akin ng may pagbabantay. Ma'am Liza, tumunog po ang alarma. May nangyari po ba sa loob? Umatras ako ng isang hakbang at binuksan ang pinto ng maluwang upang makita ng mga gwardya ang buong magulong eksena sa loob. Si Aling Lusing, na basang-basa, ay humihingal sa sopa. Nakaupo si Bea sa sahig at umiiyak, at si Jericho ay nakatayo na parang tuod, mamatay-matay sa hiya. Kuya Nestor, pakiusap, tulungan ninyo ako. Ang boses ko ay malinaw at malamig. Sapat ang lakas para marinig ng 3 tao sa loob ang bawat salita. Sa oras na ito, may 3 estranghero sa bahay ko na iligal na pumasok sa aking pag-aari. Sinisira nila ang aking mga gamit at nagbabantang sasaktan ako. Hinihiling ko na ilabas ninyo sila agad sa gusaling ito. Ang sinabi ko ay parang bombang ibinagsak sa sala. Nakalimutan ni Aling Lusing na gumanap bilang biktima at mabilis na tumayo. Hindi ininda ang basang damit na nakadikit sa kanyang katawan at idinuro ako habang nagmumura. Baliw ka ba? Ako ang biyenan mo. Bahay ito ng anak ko. Jericho, tatayo ka lang ba dyan? Sabihin mo sa mga gwardya kung sino ka, kung sino ako. Dahan-dahang lumapit si Jericho sa pinto, pinipilit ng ngumiti ng alanganin sa hepe ng seguridad. Mga boss, may hindi lang pagkakaintindihan. Problema lang ito ng pamilya. Ako ang asawa niya at ito ang nanay at kapatid ko. Nagkaroon lang kami ng maliit na away mag-asawa. Walang labag na pagpasok na nangyayari. Pwede na kayong umalis. Kumunot ang noo ni Kuya Nestor at tumingin sa akin para sa kumpirmasyon. Hindi ko sinagot ang aking magaling na asawa. Buong kalma kong kinuha mula sa aking bag ang isang pamilyar na dokumento. Binuksan ko ito sa unang pahina. Itinuro ang tekstong nakabold at ipinakita sa mga gwardya. Ito ang sertipiko ng titulo ng kondominium ng unit na ito. Pangalan ng may-ari, Liza. Ang unit na ito ay pribado kong pag-aari. Wala akong obligasyon na magpatuloy ng sinumang hindi rehistradong residente kahit pa ang taong nagpapanggap na asawa ko, lalo na kung binabantaan nila ang aking kaligtasan. Ngayon, bilang nag-iisang may-ari, idinidikta ko na palabasin ang 3 taong ito. Kung manlalaban sila, tatawag ako sa pulisya. Tiningnan ng mga gwardya ang titulo at agad nilang naunawaan ang sitwasyon. Sa mga mamahaling kondominium tulad nito sa BGC, mahigpit ang seguridad patungkol sa mga hindi rehistradong bisita. Bagamat ayaw nilang makialam sa away pamilya, ang pagmamay-ari ng unit ay malinaw. Sir Jericho, Ma'am, naging matatag at formal ang boses ni Kuya Nestor. Sumusunod lamang kami sa patakaran ng gusali. Humiling ang may-ari na si Ma'am Liza na umalis na kayo. Kung hindi kayo kusang aalis, mapipilitan kaming tumawag ng barangay at pulisya para i-report kayo sa trespassing at panggugulo. Dahas? Subukan niyo akong paalisin at magpapagulong-gulong ako rito sa sahig para makita ng lahat. Sigaw ni Aling Lusing habang sinusubukang gumawa ng eksena, tulad ng nakasanayan niya sa probinsya. Ngunit hindi ito ang plaza sa probinsya nila. Ang malamig at matatag na presensya ng 4 na gwardyang nakatayo sa pinto, kasama ang babala ng pagtawag sa pulisya, ay sapat na para mapahiya at matakot si Jericho at ang kanyang pamilya. Binibigyan ko kayo ng 10 minuto para isilid ang mga basura ninyo sa maleta. Kung hindi, ako mismo ang magtatapon ng lahat ng iyan sa basurahan. Ipinukpok ko ang aking mga daliri sa hamba ng pinto. Idinideklara ang aking huling babala. Sumagad na ang kaduwagan ni Jericho. Alam niyang wala siyang laban sa batas, wala siyang boses. At higit sa lahat,
Takot siyang kaladkarin ng mga gwardya papunta sa presinto dahil sa panggugulo. Bumulong siya nang may galit sa kanyang ina at kapatid. Itigil niyo na iyan. Kunin niyo na ang mga gamit. Hindi pa ba sapat ang kahihiyang ito? Sa sumunod na 10 minuto, ang aking kondominium ay naging isang magulong lugar ng labanan. Tumakbo si Bea sa kwarto at nagmamadaling isiniksik ang mga damit at gamit sa 3 naglalakihang maleta na dinala nila ilang araw pa lang ang nakalipas. Tinangkapan niyang nakawin ang bote ng aking mamahaling pabangong Tom Ford sa ibabaw ng kikaykit table, ngunit nakatayo na ako roon. Ang aking tingin na kasing talim ng punyal ay nagpahinto sa kanyang maruming kamay. Gumagapang si Aling Lusing sa pagliligpit ng kanyang mga gamit habang nagmumura at umiiyak. Tinatawag akong malupit na manugang, isinusumpa ako. Binaliwala ko siya na parang mga asong tumatahol sa kalye. Nagmamadaling isiniksik ni Jericho ang ilang damit pamasok sa kanyang maliit na maleta. Ang tanging bagay na dala niya nang pumasok siya sa bahay ko 4 na buwan ang nakalipas. Tama na iyan, lumayas na kayo rito. Malamig kong itinuro ang pinto gamit ang aking baba. Ang sumunod na eksena ang pinakanakakatawa at pinakakasiyasyang pelikula na aking idinirek. Ineskortan sila patungo sa pasilyo. Ang tunog ng mga gulong ng maleta na kinakaladkad sa sahig na marmol ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng ika-20 palapag. Si Aling Lusing, nagulugulo ang buhok, basa pa ang mga damit na nakadikit sa katawan, ay lumilingon pabalik habang sumisigaw, "Pagbabayaran mo ito, walang hiya ka. Hindi ka tatantanan ng pamilya ko. Jericho, kailangan mong ipaghiganti ang nanay mo." Sumusunod si Jericho sa likuran. Kinakaladkad ang 2 malalaking maleta habang nakayuko. Hindi makatingin sa kahit kanino. Hinihiling na sana ay bumuka ang lupa at lamunin siya. Bumukas ang pinto ng elevator. Nilamon ang 3 figurang puno ng galit, kasakiman, at kabiguan. Pinalayas sila sa buhay ko sa isang maulan at bumabagyo na gabi sa BGC, tulad ng pagtatapon ng mababahong supot ng basura mula sa isang malinis na bahay. Nanatili ako sa may pinto. Pinapanood ang mga numero sa panel ng elevator na bumaba hanggang sa ground floor. Sumara ang pinto ng bahay ko nang may malutong na tunog. Ngumiti ako. Tapos na ang paglilinis. Biglang nabalot ng nakakapanindig balahib na katahimikan ang loob ng kondominium. Patuloy pa ring humahampas ang malakas na ulan sa mga bintana. Ngunit sa loob ay wala na ang mga sigaw ng aking biyanan, o ang mabibigat na yabag ng aking hipag, o ang presensya ng mahinang lalaki. Ang malawak na espasyo ay muling naging aking eksklusibong kaharian. Ang amoy ng maruming tubig mula sa palanggana at ang murang pabango na inispray ni Bea ay naghahalo sa hangin, kumapit sa mamahaling alpombra. Kumunot ang noo ko, pumunta ako sa cabinet ng mga gamit panlinis, nagsuot ng guwantes at nagsimulang mag-ayos. Kinuha ko ang pulang palanggana, pinulot ang mga basang papel ng petisyon at itinapon ang lahat sa isang itim na basurahan. Nirerolyo ko ang mamahaling alpombra at walang pag-aalinlangang dinala ito sa laundry room na may layuning itapon ito kinabukasan. Ang mga bagay na nabahiran ng kasakiman at kamangmangan, tumatanggi akong itago ang mga ito. Pagkatapos maglinis, ang unang ginawa ko ay buksan ang aplikasyon sa cellphone para sa bahay. Sa pamamagitan lamang ng 3 pindot, nabago ang password ng pangunahing pinto. Ang access ng tatak ng daliri ni Jericho at ang mga tarhetang susi ng kanyang ina at kapatid ay agad na na-deactivate. Mula sa sandaling iyon, kung subukan man nilang ilagay ang kahit isang daliri sa kandado ng bahay ko, tutunog ang alarma at darating ang mga pulis. Ang aking kaligtasan ay dapat naganap, walang puwang para sa pagkakamali. Pumasok ako sa banyo, binuksan ang mainit na shower, hinuhugasan ang lahat ng pagod mula sa 10 oras ng trabaho at 30 minutong pakikipaglaban sa mga linta. Sa ilalim ng shower, nakaramdam ako ng ginhawa at kapayapaan na dumaloy sa aking mga ugat. Ang pinagplanuhang pasensya sa paglipas ng panahon ay nagbunga rin sa wakas. Hindi ako kumilos dahil sa bugso ng damdamin. Ang mga matatalinong babae ay hindi lumalaban gamit ang mga salita. Lumalaban sila gamit ang batas at ebidensya. Nagsuot ako ng isang komportabling seda na bathrobe. Nagsalin ako ng isang basong pulang alak at pumunta sa balkonahe para panoorin ang basang kalsada ng BGC sa ilalim ng mga dilaw na ilaw. Marahil sa oras na ito, ay kinakaladkad nilang 3 ang kanilang mga maleta sa ilalim ng malakas na ulan, naghahanap ng murang matutuluyan para palipasin ang gabi. Nang maisip iyon, isang munting ngiti ang namuo sa aking mga labi, mga kaawa-awa.
Hindi ba iyan ang presyong dapat bayaran sa pag-aakala na ang kabutihan ng iba ay katangahan? Bumalik ako sa sopa at binuksan ang mamahaling laptop na nasa ibabaw ng mesa. Umilaw ang screen, ipinapakita ang isang folder na pinangalanan kong Proyekto T. Sa loob ng folder na ito ay walang mga plano sa komunikasyon o mga ulat pinansyal ng kumpanya. Naglalaman ito ng buong madilim na katotohanan tungkol sa bulok na kasal kung saan ako kinaladkad. Pinindot ko ang pinakabagong video. Direktang nakuha mula sa maliit na kamera na ipinakabit ko sa isang technician sa loob ng lagusan ng hangin ng aking speaker na Bluetooth sa sala 2 buwan na ang nakalipas. Malinaw na na-record ng video ang bawat imahe, bawat tunog ng katatapos lang na mangyari. Ang imahe ni Aling Lusing, na mayabang na inuutusan akong lumuhod para hugasan ang kanyang mga paa, ang mga sigaw ni Bea na nagbabantang sasampalin ako, ang imahe ni Jericho na iniaangat ang kanyang kamao. Binabantaan ako ng karahasan, ang lahat ay nakatago sa pinakamataas na kalidad. Binuksan ko ang isa pang recording ng boses, ang mga pag-uusap kung saan humihingi sa akin ng pera si Jericho. Pinipilit akong buhayin ang buong pamilya niya. Ang mga mapang-aping salita ni Aling Lusing kapag wala ako sa paligid. Ang lahat ay sistematikong nakaayos. Ito ang mga pinakamakapangyarihang armas na inihanda namin ni Attorney Mateo, ang pinakamatalik kong kaibigan mula sa universidad at isang kilalang abogado sa Pilipinas, para labanan ang anumang pagbabaluktot ng katotohanan sa korte. Para madurog ang isang ahas, kailangang pisain ang ulo nito. Para mapalayas ang kaaway sa bahay, kailangang siguraduhin na wala silang anumang pagkakataon na baligtarin ang laro. Uminom ako ng alak, ang mapaklang lasa nito sa dulo ng aking dila, at in-scroll ang mouse hanggang sa dulo ng folder. Ang aking tingin ay tumigil sa isang subfolder na naglalaman ng mga litrato ng kasal. Ang pinakamalaki ay isang litrato namin ni Jericho, nakangiti ng maningning sa ilalim ng isang arko ng mga bulaklak sa isang mamahaling otel sa Makati. 4 na buwan, eksaktong 4 na buwan ang nakalipas. Pumasok ako sa kasal na ito taglay ang isang kakatuwang at inosenteng paniniwala. Isinandal ko ang aking ulo sa sopa at ipinikit ang aking mga mata. Ang mga imahe ng nakaraan ay nagsimulang lumitaw sa isipan ko na parang slow motion, kasing linaw na parang kahapon lang nangyari. Ang perpektong panlabas na anyo ng lalaking nagngangalang Jericho, ang detalyadong plano ng pamilya ni Aling Lusing, at ang kanilang kayabangan sa pag-aakalang madali nilang lulunukin ang yaman na ipinundar ko gamit ang dugo, pawis at luha. Noong panahong iyon ay 28 taong gulang ako, isang mataas na ehekutibo na malaya at malakas sa mundo ng negosyo. Ngunit bulag dahil sa paniniwala sa isang mabait at kontentong lalaki, hindi ko napansin na sa likod ng pagpapakumbabang iyon ay nagtatago ang isang propesyonal na linta, naghihintay ng araw para ibaon ang kanyang mga ngipin sa aking buhay. Ang trahedya at komedyang ito ay nagsimula pala ng mas maaga bago pa man maisuot ang singsing sa aking daliri. 4 na buwan bago iyon, ang aking kasal kay Jericho ay isang engranding pagdiriwang sa isang mamahaling otel sa gitna ng Makati. Ang mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo, at lalo na ang mga mahahalagang koneksyon ng aking ama, si Don Antonio, isang dating pinuno ng isang kilalang korporasyon ng gobyerno, ay pumuno sa bulwagan. Tinaas ng lahat ang kanilang mga baso upang batiin ako sa pagkakahanap ko ng isang asawang nababagay sa akin. Sa mata ng lahat ng araw na iyon, si Jericho ay isang magandang natagpuan. 30 taong gulang, matangkad, may maputing balat ng isang taong nagtatrabaho sa opisina. Suot ang isang sadyang yaring Amerikana na nagpapatingkad sa kanyang kakisigan. Nagsasalita siya ng malumanay at magaling magsalita. Bumabati siya sa mga nakatatanda ng may paggalang saan man siya pumunta, at palagi niyang niyayakap ang aking baywang ng may pagmamahal. Napabuntong hininga ang mga kaibigan ko sa inggit, sinasabing, napakaswerte ko dahil nakapag-asawa ako ng isang lalaking gwapo, maalaga, at walang kayabangan o pagiging babaero na katulad ng ibang lalaking galing sa mayayamang pamilya. Naniwala rin ako doon. Noong magkasintahan pa kami, itinago ni Jericho ang kanyang tunay na pagkatao sa likod ng isang napakahusay na peking pagpapakumbaba. Palagi niyang sinasabi, galing ako sa probinsya, ang sweldo ko ay kakarampot. Ang mahalin ka ay isang napakalaking talon para sa akin. Pero ipinapangako kong gugugulin ko ang buong buhay ko sa pagmamahal at pagbawi sa iyo. Ang isang babae, gaano man siya katatag sa negosyo, kapag nakarinig ng matatamis na salita na may tatak ng katapatan, ay madaling lumalambot.
Naniwala ako ng bulag na hanggat may kakayahan akong kumita ng pera, hindi mahalaga na ang asawa ko ay kumikita ng mas mababa o galing sa mahirap na buhay, basta't siya ay disente at mahal ako. Ngunit nagkamali ako. Ang pagkakaiba sa pinansyal bago ang kasal ay hindi ang problema. Ang ugali patungkol sa pagkakaibang iyon ang patalim na pumapatay sa isang kasal. Ang mamahaling kondominium na 120 metro kwadrado, ang aming pugad, na matatagpuan sa isang sikat na lokasyon sa BGC, ay nagkakahalaga ng halos 40 milyong piso. Ito ay isang ari-ariang binili ko mula sa aking mga naipon, sa mga gabi ng pagpupuyat sa trabaho at mga proyekto sa loob ng 6 na taon at malaking tulong mula sa aking mga magulang. Ang titulo ng lupa ay nakapangalan sa akin sa nakalipas na 2 taon. Para sa kasal, ipinaayos kong muli ang buong bahay. Sa kabilang banda, pumasok si Jericho sa aking buhay at sa mamahaling kondominium na ito na may dala lamang isang maleta ng mga damit, nang hindi nag-aambag ng kahit isang sentimo para sa pagbili ng mga muebles o para sa mga gastusin sa pagpapaayos. Nakinabang siya sa lahat ng ito na parang hari, gamit ang dahilan na ang perang nakuha mula sa kasal ay napunta lahat sa pagtulong sa aking pamilya. Isang linggo pa lang pagkatapos ng aming honeymoon, ang ginintuang pintura ng pagiging perpektong asawa ay nagsimulang matuklap, inilalantad ang nabulok na kahoy sa ilalim. Ipinakita niya ang isang walang batayang kayabangan, ang walang lunas na sakit ng mga ipinanganak na mahirap ngunit gustong magmukhang mayaman. Nagsimula siyang maghangad ng mga mamahaling relo, mga sapatos na gawa sa Italianong balat, at mga mamahaling polo na nagkakahalaga ng kalahati ng kanyang sweldo. At syempre, ang nagbabayad ay ako. Mahal, isa kang direktor. Kung pangit manamit ang asawa mo, ikaw ang huhusgahan ng mga tao. Ibinubulong niya ang mga matatamis na salitang ito sa aking tainga tuwing inikaskas ko ang aking credit card sa mga mall. Noong una ay binaliwala ko ito, iniisip na kailangan ng isang lalaki ng magandang imahe para sa kanyang pakikisalamuha, ngunit ang kanyang kawalang hiyaan ay hindi nagtapos doon. Ang sweldo niya bilang isang karaniwang empleyado ay nasa paligid lamang ng 40,000 piso bawat buwan. Isang araw, nagmungkahi ako na mag-ambag siya ng 10,000 piso para sa mga pangkalahatang gastusin para makatulong sa pagbabayad ng kuryente, tubig, at association dues bilang responsibilidad ng isang asawa. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata, na kadalasan ay maamo, ay bumaba at ang kanyang tono ay naging mapanghusga at mapanlinlang. Isa kang mataas na ehekutibo. Kumikita ka ng halos 350,000 piso bawat buwan at nagkukuwenta ka pa sa asawa mo para sa barya-barya? Ang sweldo ko, kailangan kong ipadala sa probinsya para tulungan ang nanay ko at ang kapatid kong si Bea na nag-aaral. Maagang namatay ang tatay ko. Naghirap si nanay para palakihin ako. Ngayong may trabaho na ako, kailangan kong suklian ang mga hirap niya bilang isang mabuting anak. Kung hindi mo ako tutulungang tuparin ang obligasyong ito, paano mo nagagawang bawasan ang maliit kong sweldo? Nagulat ako. Hindi dahil sa 10,000 piso, kundi dahil sa mentalidad ng isang linta na nagkukunwaring may utang na loob sa pamilya. Ipinapadala niya ang buo niyang sweldo sa kanyang ina, nang hindi nagtatabi ng kahit isang sentimo para sa sarili niya. Inaako na ang kanyang mga gastusin sa pagkain, tirahan, at sosyal na buhay sa bahay na ito ay buong responsibilidad ko. Ginagamit niya ang pera ko para suportahan ang sarili niya, at ginagamit niya ang sarili niyang pera para maging bayani sa kanilang probinsya. Tinitingnan niya ako bilang isang walang hanggang minahan ng ginto. Isang gatasan na pwedeng samantalahin ng kanyang pamilya. Doon ko napagtanto na ang lalaking katabi ko sa kama ay hindi isang kapareha sa buhay, kundi isang elegante at mabangong linta, ngunit sipsip ng aking dugo araw-araw sa ilalim ng titulo bilang asawa. Nagsimulang lumitaw ang mga hinala. Nagsimula akong magmasid ng tahimik, maingat kong sinuri ang mga transaksyon at napansin ko ang nakakakilabot na psikolohikal na pagkadepende sa pagitan ni Jericho at ng kanyang ina. Bawat galaw, mula sa pagbili ng bagong motorsiklo hanggang sa kung ano ang kanyang kinakain tuwing katapusan ng linggo, tumatawag siya upang iulat ito at hingin ang opinyon ni Aling Lusing. Ang kasal na ito, na nagsimula bilang isang ligtas na daungan, ay mabilis na nagpakita ng tunay nitong anyo, isang perpektong bitag na inihanda ng isang mukhang perang pamilya. At upang maisalba ang aming imahe sa aking pamilya, ang aking ama, si Don Antonio, ay gumawa ng isang hakbang na inakala niyang isang magandang loob, ngunit hindi sinasadyang nagpalala sa ilusyon ng kanyang manugang.
Ang aking ama ay isang lalaking nag-alay ng kanyang buong buhay sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Umangat mula sa isang simpleng clerk hanggang sa maging pinuno ng isang kilalang korporasyon ng pamahalaan. Ang kanyang mga koneksyon ay umabot sa buong Kamaynilaan. Siya ay matalino, magaling kumilala ng karakter ng tao, ngunit mayroon siyang nakamamatay na kahinaan. Masyado niyang mahal ang kanyang anak. Nang mapansin niya na si Jericho ay isa lamang pangkaraniwang empleyado na may hindi matatag na pagganap sa trabaho at nagsisimulang magpakita ng mga senyales ng pagiging mababa ang tingin sa sarili na nagiging hinanakit laban sa akin, nagpa siya ang aking ama na makialam. Tinawagan niya ako para maghapunan sa bahay, isang weekend nang abala si Jericho sa pakikipag-inuman sa mga kaibigan niya mula sa probinsya. Liza, sabi ng aking ama, habang nilalagyan ng isang piraso ng isda ang aking plato, ang boses niya ay malalim. Ang isang lalaking hinahayaan ng asawa niya na kumita ng 5 o 10 beses na higit sa kanya, ang kanyang pride ay nagiging lason. Hindi naman likas na masamang tao si Jericho, ngunit galing siya sa mahirap na pamilya. At nilaso ng nanay niya ang utak niya ng mga makalumang pananaw na dapat ang lalaki ang mas mataas. Mga, ayaw kong magkaroon ng problema ang kasal ninyo dahil sa pera. Kinausap ko ang kaibigan kong si Alfonso, ang pangulo ng isang malaking bangko sa Ayala. May bakante sila para sa tagapamahala ng peligro sa negosyo. Ang panimulang sweldo ay 100 at 20,000 piso. May magagandang benepisyo pa. Irerekomenda ko si Jericho. Ibinaba ko ang aking mga kubyertos at tiningnan ang mga kulubot sa noo ng aking ama na lagpas 60 taong gulang na. Alam kong ayaw na ayaw niyang gamitin ang kanyang impluensya para humingi ng pabor. Buong buhay siyang namuhay ng may integridad, ngunit ngayon, para sa kaligayahan ng kanyang anak, handa siyang lunukin ang kanyang pride at humingi ng tulong sa isang lumang kaibigan. Umasa siya na kapag nagkaroon ng mas magandang katayuan sa lipunan at mas maraming pera, tatanawin ito ni Jericho bilang utang na loob sa pamilya natin, magkakaroon siya ng kumpiyansa at mas tatratuhin niya ako ng maayos. Ngunit ang aking ama, sa kanyang mabuting puso ng magulang, ay hindi inasahan ng mahirap ngunit sakim na kalikasan ng kanyang manugang. Ang araw na natanggap niya ang sulat ng pagtanggap sa isang malaking bangko sa Ayala nang hindi dumadaan sa anumang mahigpit na proseso ng pagpili, sobrang saya ni Jericho. Isinuot niya ang bagong Amerikana na binili ko para sa kanya at ginugol ang kalahating oras sa harap ng salamin sa pag-aayos ng kanyang buhok. Ngunit sa halip na lumingon para pasalamatan ang asawa niya, o ang biyenan na naglatag ng pulang alpombra para sa kanya, ang unang ginawa niya ay tawagan ang kanyang ina. Nanay, natanggap ako sa malaking bangko sa Ayala. Opo, bilang senior manager. Nanay, nakita mo ba? Magaling ang anak mo? Ang mga taga-siyudad na ito, na may mga diploma mula pa sa ibang bansa ay hindi man lang makapantay sa akin. Simula ngayon, kikita na ako ng 120,000 piso at ipapadala ko sa inyo ang kalahati para ipaayos ang bahay sa probinsya natin para mapanganga ang mga kapitbahay. Ang asawa ko, direktor man siya, ngayon nagtatrabaho na rin ako sa malaking bangko. Magkapantay na kami. Hindi na siya mangangahas na maliitin ako. Nasa may pinto ako ng kusina at narinig ko ang bawat salitang lumabas sa bibig ng aking asawa. Napakayabang niya, mapagmataas, at nag-iilusyon na nakuha niya ang pwestong iyon dahil sa sariling kakayahan. Ang isang lalaking halos hindi marunong gumawa ng ulat na walang maling spelling, na ang Ingles ay baluktot at walang anumang kakayahan sa komunikasyon, ay iniisip na isa siyang pinag-aagawang talento. Sinasadya niyang baliwalain ang pagtulong ng aking ama para lang palakihin ang kanyang maliit na ego. Simula nang magsimula ang bagong trabaho, nagbago ng tuluyan ang ugali ni Jericho. Palagi siyang nakadibdib, nagsasalita ng may kayabangan, at sa labas ay pinupuna ang mga mahihirap na manggagawa kahit na siya mismo, ilang buwan pa lang ang nakalipas, ay kailangang tipirin ang bawat sentimo para makapagpagas. Nagsimula siyang lumabas kasama ang mga kaibigan para mag-inuman. Gustong patunayan na siya na ang haligi ng tahanan. Isang matagumpay na lalaki, ngunit pagdating sa bahay, nananatiling batugan, umaasa sa iba, at kailanman ay hindi nagbigay ng kahit isang sentimo mula sa kanyang malaking sweldo kada buwan para sa aming mga gastusin sa bahay. Ang magandang loob ng aking ama ay hindi nakapaamo sa gutom na aso. Bagkus, binigyan pa ito ng mga bagong kuko para sirain ang imahe ng aming pamilya. Naisip tuloy ni Jericho na nakadepende ang pamilya ko sa kanya
Natakot kaming mawala siya kaya't sinusuportahan namin siya. Ang ilusyong iyon ng kapangyarihan ang naging daan para sa masamang panghihimasok na magaganap sa ika-4 na buwan ng aming kasal. Ang lahat ay opisyal na nawalan ng kontrol. Isang Sabado ng umaga, nang ang aming kasal ay umabot sa 4 na buwan, nakabalot ako sa mga kumot pagkatapos ng isang nakakapagod na linggo ng trabaho nang walang tigil na tumunog ang doorbell na tila ba may gustong sumira ng pinto. Dali-dali akong nagsuot ng seda na bathrobe at nagpunta sa sala. Nang umilaw ang screen ng intercom, sumakit ang ulo ko. Ang nasa labas ng pinto ay walang iba kundi sina Aling Lusing at Bea, at hindi sila nagpunta ng walang dala. Tatlong naglalakihang maleta, kasing laki ng ginagamit ng mga OFW na nag-a-abroad, ang nakaharang sa daan. Binuksan ko ang pinto, at bago pa man ako makapag-hello, ginamit ni Aling Lusing ang kanyang malapad na balakang para itulak ako palayo at pumasok ng tuloy-tuloy. Ang kanyang mga sapatos na puno ng putik ay nag-iwan ng walang awang bakas sa makintab na sahig na gawa sa kahoy. Kinaladkad ni Bea ang tatlong maleta at ang mga gulong nito ay nakakakilabot na umiikot. Ang kanilang mga mata ay nag-scan sa buong kondominium na parang isang mga ngaso na sinusuri ang kanyang biktima. Diyos ko, napakagarang bahay pero ang hirap buksan ng pinto. Nainip na kami kakahintay, sabi ni Aling Lusing. Sabay hagis ng kanyang lumang bag sa mamahaling leather na sopa at naupo ng nakadekwatro, inuugoy ang kanyang binti. Nanay, nagpunta pala kayo para bumisita. Bakit hindi kayo nagsabi para nasundo sana kayo ni Jericho sa bus terminal sa Cubao? Bakit napakarami ninyong dalang gamit? Tanong ko. Sinusubukang panatilihin ang aking boses na maging kalmado hanggat maaari. Ngiwi ang mga labi ni Aling Lusing. Magsasabi? Bumibisita ako sa anak ko. Pumupunta ako sa bahay ng anak ko. Pumupunta ako kung kailan ko gusto. Karapatan ko ito. Napakainit sa probinsya at ginagawa ang bubong ng bahay namin. Napagpasyahan namin ni Bea na pumunta rito para magbakasyon ng ilang araw at para na ring turuan kitang maging isang mabuting asawa. 4 na buwan na kayong kasal pero wala pa ring senyales na mabubuntis ka. Baka baog ka. Ang mga salitang ilang araw ay lumabas sa kanyang bibig ng napakagaan. Ngunit nang makita ko ang 3 dambuhalang maleta at ang paraan ng paglilibot nila sa bahay na nanghahalukay sa lahat, alam kong hindi ito simpleng pagbisita. Isa itong pag-atake, isang sinadyang pananakop upang kontrolin ang aking buhay. Binaliwala ni Bea ang nakakalat na mga gamit at tumakbo sa buong bahay. Binuksan niya ang refrigerator, kumuha ng isang bote ng katas ng prutas na inilaan ko para sa aking almusal, at uminom diretsyo mula sa bote ng hindi gumagamit ng baso. Binuksan niya ang mga pinto ng mga kwarto, sumisilip at nanunuri. Nanay, napakaliit ng banyo ng silid ng panauhin. Ayokong maligo dyan. Doon na lang ako sa kwarto kasama ni Ate Liza dahil mas matanda siya. Napakalaki ng bathtub sa kwarto niya. Ang matinis na boses ni Bea ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Kumunot ang noo ko at nagmadali akong harangin siya. Ang kwartong iyon ay aming pribadong lugar. Dito sa baba ay may bakanteng silid ng panauhin na may nakahanda ng kama at aparador. Maaari ba kayong doon na lang pumunta? Pakiusap? Nang marinig ito, napatalon si Aling Lusing. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at ikiling ang kanyang ulo sa direksyon ko. Ang kanyang mga mata ay naningkit at puno ng kasamaan. Ano ang sinabi mo? Pribadong lugar. Tinuturing mo bang ibang tao ang biyenan at hipag mo? Mananatili ang anak ko sa kwartong gusto niya. Kung gusto ko, sasabihin ko kay Jericho na ipapangalan ng bahay na ito kay Bea at tingnan natin kung makapagsalita ka pa ng pribado. Sige na, ayusin mo ang mga gamit sa pangunahing silid tulugan para makalipat na kami ni Bea roon, mas presko roon. Ang kawalang hiyaan at kawalang modo ng aking biyenan ay nagpatahimik sa akin. Sa panahon ngayon, mayroon pa ring mga taong ganito ang pag-iisip na binabaliwala ang batas at karapatan sa pag-aari ng walang kahihiyan. Tuluyan siyang nalinlang ng pagmamayabang ng kanyang anak. Sa paniniwalang ang mamahaling kondominium na ito ay binili gamit ang pera ni Jericho o di kaya'y naniniwala siya na kapag nagpakasal ang dalawang tao, ang ari-arian ng asawang babae ay automatikong nagiging pag-aari ng pamilya ng asawang lalaki. Bago pa ako makasagot, lumabas si Jericho mula sa kwarto nang makita niya ang kanyang ina at kapatid. Nagliwanag ang kanyang mga mata at nagmamadaling tinulungan sila sa kanilang mga maleta. Nang magreklamo si Aling Lusing na pinapapunta ko siya sa silid ng panauhin, ang pagiging mama's boy ni Jericho ay umiral. Liza, galing pa sa malayo sina nanay at Bea. Kung papupuntahin mo sila sa silid ng panauhin,
mamamatay sila sa init doon. Bilang manugang, dapat marunong kang umintindi. Nanay Bea, doon na lang kayo sa kwarto namin. Sasabihin ko na lang sa asawa ko na ayusin ang mga gamit namin. Ang duwag na pagsang-ayon ni Jericho ay formal na nagbukas ng pinto para sa kalaban. Ginamit niya ang pagkabukas palad sa mga gamit ng iba para makuha ang pangalan ng pagiging mapagmahal na anak. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng sala, pinapanood ang tatlong tao na kinakaladkad ang mga maleta sa sahig at sinabi ko sa aking sarili, sige, tingnan natin kung hanggang kailan nila mapapanindigan ang panlolo kong ito. Ang presensya ni Aling Lusing at ng kanyang anak sa aking bahay ay parang bagyong signal number 5 na nanira sa isang tahimik na hardin sa loob lamang ng 3 araw. Ang aking mamahaling kondominium, na dati ay maayos at elegante, ay naging isang napakalaki at nakakasulasok na basurahan. Ngunit ang pinakanakadiri sa akin ay hindi ang kalat, kundi ang kawalang hiyang pagnanakaw ni Bea, ang 20 taong gulang kong hipag, na nagpapanggap na nanghihiram lang ng mga gamit. Si Bea ay isang bobong estudyante sa isang pipitsuging pribadong kolehiyo sa kanilang probinsya, na may matinding pagnanasang baguhin ang kanyang buhay, ngunit batugan at walang laman ng utak. Simula nang dumating siya sa Maynila at pumasok sa mamahaling kong kondominium, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa inggit na hindi niya maitago. Pinupunan niya ang lahat ng pag-aari ko sa harap ng kanyang ina, ngunit lihim naman niyang pinagnanasaan at inaangkin ang mga ito. Isang Miyerkules ng hapon, umuwi ako ng mas maaga mula sa trabaho pagkatapos kong maisara ang isang malaking kontrata para sa kumpanya. Pagkabukas ko pa lang ng pinto, isang matapang at nakakasulasok na amoy ang sumalubong sa ilong ko. Ito ang amoy ng pabango kong mamahaling pabangong Tom Ford, isang limited edition na binili pa ng kaibigan ko mula sa France, na nagkakahalaga ng halos 30,000 piso, isang pabangong ginagamit ko lamang sa mga napakahalagang okasyon. At ngayon, ang sopistikadong amoy na iyon ay kumalat sa buong sala, umaabot hanggang sa pasilyo, na tila may nagtapon ng buong bote sa sahig. Taglay ang masamang kutob. Dumiretso ako sa aking kwarto, na dapat ay nakasara kapag wala ako. Ngunit ngayon ay nakabukas ng maluwang ang pinto. Ang eksena sa harap ko ay nagpakulo sa aking dugo. Nakatayo si Bea sa harap ng malaking salamin. Suot ang aking damit na gawa sa seda na kulay maroon, na sadyang ginawa para sa paparating na anibersaryo ng aming kumpanya. Ang problema ay, ang taas ko ay 1.65 meters, at tumitimbang ako ng 48 kilos, habang si Bea ay halos hindi umaabot ng 1.50 meters, at tumitimbang ng 60 kilos. Ang kanyang matabang katawan ay isiniksik sa masiselang telang seda, kaya naman pilit na pilit ang mga tahi at parang puputok na. Gusot-gusot ang tela, at tuluyang nasira ang hugis ng mamahaling damit. Paikot-ikot siya habang hawak ang bote ng aking Tom Ford at isinispray ito sa hangin na parang namamatay ng lamok. Ang aking kikay kit table ay isang sakuna. Ang pulbong Chanel ko ay nakabukas at nakakalat. Ang koloreteng Dior ko ay naputol sa gitna dahil idiniin ng napakalakas sa paggamit. Nagkalat sa sahig ang mga underwear ko. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo sa kwarto ko? Tanong ko habang nakahalukip-kip, nakasandal sa hamba ng pinto. Ang boses ko ay malamig at matalim, tulad ng yelo. Nagulat si Bea at nabitiwan niya ang mamahalin kong krema sa mukha na nahulog sa alpombra. Sa kabila ng pagkahuli sa aking akto, walang anumang bakas ng takot o pagsisisi sa kanyang mukha, kundi matinding kawalang hiyaan. Diyos ko ate, bakit ka ba nanggugulat? Nakita ko kasi itong damit. Ang ganda kaya isinukat ko. Ano bang masama roon? Ang mga gamit naman sa bahay na ito ay binili gamit ang pera ni Kuya Jericho. Kapatid niya ako. Kung gagamit ako ng 1 o 2 gamit, wala namang mamatay, hindi ba? Ngiwi niya at habang nagsasalita ay sinusubukan niyang hubarin ang damit, ngunit dahil masyado itong masikip, hinila niya ito ng madiin at napunit ang tahi sa tagiliran na lumikha ng malakas na tunog. Huminto si Bea, tiningnan ang punit, at walang pakialam na hinubad ang damit at itinapon sa sahig sa may paanan ko. Ayan na, ang pangit naman ng tela nito. Napupunit ng madali, hindi man lang maikumpara sa mga tinda sa Tiangge sa probinsya namin. Umakyat sa ulo ko ang galit, ngunit agad ko itong pinigilan. Hindi ako pwedeng sumigaw at mawalan ng kontrol na parang palengkera. Kinuha ko ang damit, tiningnan ang malaking punit na sumira sa buong trabaho ng designer at inangat ang ulo ko para tingnan siya. Ang damit na ito ay nagkakahalaga ng 70,000 piso. Ang pabangong kakagamit mo lang ay nagkakahalaga ng 30,000 piso. Ang pagkain, ang make-up, kukuwentahin ko ang lahat mamaya. Tatawagan mo ba ang kapatid mo para magbayad
O tatawagan ko ang pulisya para ireklamo ka ng pagnanakaw at paninira ng gamit? Kalmado ang boses ko, ngunit may taglay na awtoridad na nagpayelo sa hangin sa loob ng kwarto. Nang makarinig ng libo-libong piso at pulisya, namutla si Bea, umatras na nauutal, at handa nang makipagtalo nang pumasok si Jericho sa bahay. Nang makita niya ang kanyang kapatid, kumapit siya kay Jericho na parang salbabida at nagsimulang umiyak ng malakas at hysterical. Ay, Jericho, inaaway ako ni Liza. Sinukat ko lang naman yung damit tapos gusto na niya akong ipakulong sa pulis. Tingnan mo kung may kahit konting awa pa siya sa pamilya natin. Tiningnan ako ni Jericho. Tiningnan ang punit na damit sa kamay ko at bumuntong hininga ng may inis. Lumapit siya. Niyakap ang kapatid niya na nagkukunwaring umiiyak at nakakunot noong nagsalita sa akin ng isang bagay na nakapagpadiri sa akin hanggang buto. Diyos ko naman, damit lang iyan. Para saan ba ang eskandalong ito para marinig ng mga kapitbahay? Hipag mo siya. Bata pa siya. Nakakita siya ng magandang bagay at nagustuhan niya. Ikaw ang nakatatandang hipag at nagpapakadamot ka sa kapatid ng asawa mo. Napunit ang damit. Bukas bibilhan kita ng bago. Dahil lang sa barya-barya. Palagi ka na lang nagbabanta ng pulis. Subukan mo namang bawasan ang pagiging madamot mo. Tiningnan ko ng diretso sa mata ang lalaking nasa harap ko. Batang babae na may edad na 20. Isang may katawan ng matanda na marunong gumamit ng lipstick at manira ng ibang tao. Tinatawag mo iyang bata? At ang linyang, bukas bibilhan kita ng bago mula sa isang taong hindi man lang gumastos ng kahit isang sentimo para ibili ako ng ipit sa buhok, ay napaka-ironic at nakakasakit pakinggan. Gumagamit siya ng mga walang kwentang dahilan para pagtakpan ang pagnanakaw ng kanyang kapatid habang binabansagan akong madamot at malupit. Sige, itinapon ko ang sirang damit sa basurahan. Tandaan mong bayaran ako gamit ang sweldo mo sa bangko. At simula ngayon, sino mang pumasok sa kwarto ko nang walang pahintulot, babaliin ko ang kamay niya. Bata man o matanda, walang palusot. Nilampasan ko sila at umalis. Binabaliwala ang dalawang magkapatid na naiwang nakatingin sa isa't isa, parehong tulala. Nang sandaling iyon, alam kong ang pamilyang ito ay hindi kayang turuan gamit ang salita. Sila ay parang linta na malalim na nakaugat sa dugo ng isa't isa. Upang puksain sila, kailangang gamitin ang pinakamalakas na lason. Kung ginagampanan ni Bea ang papel ng magnanakaw na nagkukunwaring hipag, si Aling Lusing ay walang dudang isang diktador na gumagawa ng kanyang sariling mga batas sa loob mismo ng sarili kong bahay. Dinala niya ang buong sistema ng makalumang pag-iisip at bulok na ugali mula sa sulok ng kanilang probinsya at sapilitang ipinatupad sa isang independiyenteng babae na nabubuhay gamit ang katalinuhan sa Maynila. Ang trabaho ko bilang mataas na ehekutibo sa isang ahensya ng ugnayang pampubliko ay walang eksaktong oras ng pag-uwi tulad ng alas 5. Madalas ay kailangan kong ayusin ang mga krisis para sa mga kliyente o lumahok sa mga meeting hanggang alas 7 o alas 8 ng gabi. Bawat araw, 10 oras ng labanan ng utak sa mundo ng negosyo ang umuubos sa aking pisikal at mental na lakas. Ang tanging gusto ko lang pagka-uwi ko ay maligo ng mainit na tubig, kumain ng magaan na hapunan at humiga sa malambot kong kama. Ngunit simula nang dumating si Aling Lusing, ang pintuan ng aking bahay ay naging pintuan ng impyerno. Isang gabi, umuwi ako ng alas 8:30 na gutom at kumikirot ang ulo. Pagkabukas ko pa lang ng pinto, ang eksenang nakita ko ay nakapagpatigil sa akin. Ang sala ko ay mukhang basurahan sa terminal ng bus. Si Aling Lusing at ang kanyang anak ay nakahilata sa mamahaling leather sofa. Bawat isa ay may unan. Ang aircon ay nakatodo at ang TV ay nasa pinakamalakas na volume, nanonood ng teleserye. Sa sahig, sa ibabaw ng aking mamahaling imported na alpombra, ay nagkalat ang mga balat ng butong pakwan, mga balat ng candy, at mga dilaw na mantsa ng tsaa. Nandoon sila. Isinasayaw ang mga paa habang idinudura ang mga balat sa sahig, kahit na ang basurahan ay nasa tabi lang nila. Nang makita nila akong pumasok, inirapan lang ako ni Aling Lusing, at sinabi gamit ang kanyang matinis na boses na puno ng pagrereklamo at pagmamando. Anong oras na para umuwi ng bahay? Nagtatrabaho ka ba talaga o nagpapasarap sa ibang lalaki dyan sa labas kaya gabi ka na umuwi? Umuwi ang asawa mo na pagod at walang pagkain. Mamamatay na sa gutom ang biyenan at hipag mo kakahintay. Anong klasing manugang ka ba? Napakatamad mo para asikasuhin at pagsilbihan ang pamilya mo. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang pagod, at sumagot gamit ang pinakakalmadong boses na kaya ko. May malaking proyekto ang kumpanya at kailangan kong mag-overtime.
Kung nagugutom po kayo at si Bea, may nakahandang pagkain sa refrigerator. Pwede ninyong gamitin ang microwave para initin o mag-order sa GrabFood. Nagtatrabaho ako para mapanatili ang bahay na ito, hindi ako naglalakwatsa. Nang marinig ito, hinampas ni Aling Lusing ang lamesang salamin ng malakas. Tumayo siya at sinimulan akong laitin. Akala mo ba dahil kumikita ka ng kaunting barya ay pwede mo na akong ganyanin? Ang pagkain sa refrigerator ay puro malamig at pagkaing dayuhan na hindi ko malunok. Ang pag-order ng pagkain ay magastos at nagdudulot pa ng sakit. Sa bahay na ito, ako ang ina at ako ang gumagawa ng batas. Simula bukas, alas 6 ng gabi dapat nandito ka na sa bahay. Kailangan mong ipagluto ako ng eksaktong 4 na putahe. Kare-kare, sinigang na baboy, pinakbet, at lechon kawali. Lahat dapat may lasang probinsya natin. Pagkatapos mong magluto, linisin mo ang bahay na ito. Ang isang babae, kahit na maging direktor pa siya, pagdating sa bahay ay isang alila na dapat alamin ang lugar niya, maghugas ng plato, magwalis ng sahig, at pagsilbihan ang pamilya ng asawa. Tiningnan ko siya, at pagkatapos ay si Jericho. Kalalabas lang niya ng banyo, at pinupunasan ang buhok niya gamit ang aking tuwalya. Nang marinig ang nanay niya na sumisigaw, hindi man lang niya ito pinigilan, bagkus ay sumali pa siya. Tama si nanay, mahal. Bawasan mo na ang trabaho mo, at mas tutukan mo ang pamilya. Ilang araw lang naman nandito si nanay. Ang ipagluto siya ng mga lutong bahay, ay hindi naman mahirap para sa iyo. Sige na, pumunta ka na sa kusina at magluto ka ng kahit anong mabilis. Gutom na rin ako. Nanikip ang dibdib ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pandidiri na umabot sa sukdulan. Ako, isang babaeng kumikita bawat buwan ng maraming beses na mas malaki kaysa sa aking asawa na bumili ng bahay at sasakyan. Pinipilit akong isuko ang aking karera para maging isang walang bayad na katulong, nagluluto, naghuhugas ng mga plato, at nagsisilbi sa 3 malulusog at batugang tao na naghihintay lang ng isusubo. Iniisip nila na ang karera ng isang babae ay walang halaga at ang obligasyon na pagsilbihan ang pamilya ng asawa ay isang banal na tungkulin. Hinubad ko ang aking jacket, itinapon sa silya at nagpunta sa kusina nang hindi na nagsasalita. Nang makita nila akong nawala sa likod ng pinto, ngumiti ng mapagtagumpay si Aling Lusing sa kanyang anak at tinapik ang kanyang hita. Kita mo na? Sabi ko sa iyo kailangan mong maging matigas para matuto siya. Ang mga babaeng galing sa syudad, kapag may pera at hindi mo dinisiplina ng matindi, aabusuhin tayo. Inakala niya na ang aking pananahimik ay pagpapasakop. Inakala niya na napaamo na niya ang isang mabangis na kabayo. Ngunit hindi niya alam na, sa mundo ng mga matatanda at matatalinong babae, ang pananahimik ay hindi kailanman nangangahulugan ng pagsuko. Ang pananahimik ko ay isang countdown para sa kanyang parusa. Bawat balat ng butong pakwan na inidura niya sa sahig, bawat walang kwentang utos na ibinigay niya, ay isa na namang blok na inilagay niya sa sarili niyang libingan, ibinabaon sa huling piraso ng dignidad ng pamilyang ito. Binuksan ko ang kalan at umalingaw-ngaw ang tunog ng apoy. Ang mukha ko ay makikita sa malamig na salamin ng oven, walang anumang emosyon. Sulitin mo, Aling Lusing. Sulitin mo ng husto ang kapangyarihan mo rito sa ibaba dahil malapit na ang wakas ng mga linta, gaya ng kasabihan. Ang asong puro tahol, hindi nangangagat. Ang mga padalos-dalos na babae ay karaniwang sumisigaw, umiiyak, at naninira ng gamit para ilabas ang galit kapag inaapi ng pamilya ng asawa. Ngunit hindi ako ganoong uri ng tao. Ang kawalan ng disiplina sa galit ay nagbibigay lamang ng dahilan sa mga kontrabida na magpanggap bilang biktima. Kailangan ko ng mas sopistikado at mas matalim na bitag na sa isang hagupit lang ay dudurog sa lahat ng kanilang mapanlinlang na depensa. Pinili ko ang planong maghintay. Noong Sabado ng umaga, ginamit ko ang dahilan na may emergency meeting ako sa isang kliyente, kaya nagsuot ako ng maayos na damit pang opisina. Kinuha ko ang aking bag at umalis ng bahay. Iniwan ang mga hilik ni Jericho at ang mga pagmumura ni Aling Lusing habang nakikipag-agawan sa kanyang anak para sa remote ng TV. Hindi ako pumunta sa kumpanya. Ang aking Mercedes-Benz ay lumiko patungo sa isang tahimik na kapihan na nakatago sa isang maliit na kalye sa Makati. Naghihintay na sa akin si Attorney Mateo. Si Mateo ay matalik kong kaibigan mula pa noong kolehiyo, isang sikat na abogado sa Pilipinas. Dalubhasa sa mga kaso ng pagpapawalang bisa ng kasal at alitan sa pamilya, kilala siya sa pagiging matalino, praktikal, at walang awa sa korte.
Nang makita niya akong pumasok, na may kalmadong mukha ngunit matalim na tingin, inilapit niya ang isang malamig na kape na walang asukal sa akin at ngumiti ng palihim. Oh, 4 na buwan pa lang, na bagong kasal, at heto ang paborito kong mayamang kaibigan bitbit ang isang makapal na folder. Ano naman ang paghahatian natin ngayon? Umupo ako at dumiretso agad sa punto. Ibinagsak ko ang isang patong ng mga dokumento sa kahoy na lamesa. Kailangan kong ihanda ang petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal sa lalong madaling panahon ng pinakamalinis na paraan. Ang tanging kondisyon ko lang ay lalabas siyang walang dalang kahit na ano. Hindi pwedeng maglabas ng kahit isang palito ng posporo si Jericho mula sa bahay ko na binili gamit ang pera ko. Tinaas ni Mateo ang isang kilay at sinimulang buklatin ang folder. Sa loob nito ay nandoon ang lahat ng mga dokumentong nagpapatunay ng aking mga ari-arian bago pa man kami ikasal, na palihim kong tinipon sa loob ng linggong iyon. Ang titulo ng kondominium na nakapangalan sa akin, may petsang 3 taon na ang nakararaan, mga bank statement ng lahat ng accounts ko, na nagpapatunay na ang perang ibinayad para sa bahay at mga muebles ay hindi nagmula kay Jericho, mga resibo ng mga alahas, relo, at ng motorsiklo ni Jericho. Lahat iyon ay binayaran gamit ang personal kong credit card. Ayon sa batas, patungkol sa ari-arian, walang pagtatalo diyan. Ang bahay ay eksklusibong pag-aari mo, bago pa man ang kasal. Magreklamo man si Jericho ng magreklamo, hindi siya makakakuha ng kahit isang bloke ng semento. Sabi ni Mateo habang pinupukpok ang kanyang ballpen sa lamesa, nakatingin ng formal. Pero paano kung magpanggap siyang biktima? Paano kung akusahan ka ng pamilya niya ng pangangaliwa o kawalan ng respeto para humingi ng bahagi ng mga naipundar sa loob ng 4 na buwan? O kahit man lang kompensasyon para sa danyos moral? Ang mga taong galing sa mahirap at patriarkal na lugar, kapag na-corner, nangangagat ng matindi. Kaya nga kailangan kitang paghandain ng isang sistema ng ebidensya para sa psikolohikal na pang-aabuso at pagsasamantala. Uminom ako ng isang lagok ng mapait na kape. Ang pait nito sa aking lalamunan ay nagpaigting ng aking pagiging alerto. Kinausap ko na ang isang technician kaninang hapon. Magpadala ka ng tao mo na nagkukunwaring technician ng sistemang patunog sa bahay ko. Natawa si Mateo at umiling bilang pagsang-ayon. Gagamit kayo ng nakatagong kamera. Magaling. Kinahapunan, habang nasa supermarket sina Aling Lusing at Bea, na ginagastos ang natitirang sweldo na masunuring ibinigay sa kanila ni Jericho, isang technician na ipinadala ni Mateo ang dumating sa bahay ko. Wala pang 15 minuto. Isang maliit na kamera na kasing laki lamang ng butones, na may kakayahang mag-record ng audio at mag-video ng 360 degrees, kahit na sa gabi, ay maingat na inilagay sa butas ng hangin ng aking speaker na Bluetooth, sa gitna mismo ng sala. Ang lahat ng datos ay nakasync sa ulap at maaaring ma-access anumang oras gamit ang aking cellphone. Mula ng araw na iyon, nagsimula akong mamuhay na parang isang aktres. Nagtiis ako at sumunod. Niluto ko ang 4 na putaheng hinihingi sa ilalim ng mga batas ni Aling Lusing. Tiniis ko ang mga panlalait niya tungkol sa kawalan ko ng silbi. Nananatili akong tahimik tuwing sinesermonan ako ni Jericho. Pinipilit akong humingi ng tawad sa kanyang ina para sa mga kasalanang inimbento lang nila. Tiningnan ko si Bea, naninanakaw ang aking mga gamit, at wala akong sinabi. Habang mas nananahimik ako, mas nagiging agresibo sila, ibinubunyag ang kanilang sakim at bayolenteng kalikasan. Ang mga usapan kung saan nilalait ako ni Jericho, habang bulag na pinagtatanggol ang kanyang ina. Ang mapanirang mga salita ni Aling Lusing, tungkol sa pagkatao ko, ang mga ginagawa nilang paninira sa gamit kapag may hindi sila gusto. Lahat ng iyon ay na-record ng malinaw sa kamera na may kasamang malinaw na tunog at imahe, walang mintis kahit isang eksena. Ako ay parang isang makamandag na gagamba, matiyagang hinahabi ang aking sapot. Ibinabalot ang hindi nakikitang sinulid sa leeg ng mga taong hibang na sumasayaw sa ibabaw ng aking kabutihan. Ang kaso ay nasa kahadiyero na ni Atty. Mateo. Ang mga video ng psikolohikal na pananakit ay patuloy na naiipon sa nakatagong folder. Ang aking huling plano ay maaring naghintay pa ng kaunti kung hindi pinasabog ni Aling Lusing ang mitsa gamit ang isang nakakatawang pagpapakitang gilas na hindi ko lubos akalain. Ang insidente ay nangyari noong hapon ng napakasamang araw na iyon. Araw iyon ng Biyernes. Natapos ko ang aking trabaho ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Dapat sana ay pumunta ako sa mall para mamili. Ngunit may nagtulak sa aking kutob na may mali ng aksidente kong buksan ang camera app sa aking cellphone
para tingnan kung kumusta ang bahay. Sa pamamagitan ng malapad na lente ng kamera na nakatago sa sala, nakita ko ang bahay ko na naging parang palengke. Si Aling Lusing, hindi ko alam kung paano, ay nag-imbita ng mga kumare niya mula sa probinsya papunta sa BGC. Sa screen, nakita ko ang 5 babaeng nakasuot ng makukulay at masasamang lasang damit. May bitbit na mga plastic bag na naglalaman ng prutas at murang matamis. Sabay-sabay na pumapasok sa aking 100 at 20 metro kwadradong kondominium. Pumasok sila nang marumi ang mga sapatos galing sa labas. Direktang tumapak sa aking kahoy na sahig. Inihagis ang kanilang mga bag sa puting leather sofa at nagsimulang magsalita ng malakas, isang nakakabinging ingay. Ngunit ang pinakanakapansin sa akin ay ang kayabangan at ilusyon ni Aling Lusing. Nakatayo siya sa gitna ng sala, nakapamewang at nagmamalaki sa kanyang mga kaibigan. Nakikita niyo ba ang palasyo ng aking Jericho? 120 metro kwadrado sa gitna mismo ng BGC, kung saan ginto ang bawat pulgada ng lupa. Mamahalin at imported lahat ng muebles dito. Walang mura rito. Feel at home lang kayo. Ang TV at ref ay puno. Sasabihin ko kay Bea na kumuha ng prutas para sa inyo. Isa sa mga babae, nasa edad 60, payat, ay nakatingin sa paligid ng namamangha. Ay, Aling Lusing, napakaswerte ninyo. Ang Jericho nyo na noon ay payatot lang na bata. Ngayon ay napakatagumpay na at nakabili pa nitong mansyon sa langit. At ang manugang mo, nasaan siya? Hindi ba siya uuwi para batiin ang mga bisita? Dahil natamaan sa sensitibong punto, itinaas ni Aling Lusing ang kanyang baba, dumura sa basurahan, at nagsimulang mag-imbento ng mga kasinungalingan. Sinisiraan ako para purihin ang anak niya. Ah, ang manugang. Huwag niyo nang pag-usapan iyan. Nagtatrabaho lang siya sa isang pipitsuging kumpanya. Barya-barya lang ang kinikita at palaging wala sa bahay. Ang bahay na ito ay binili gamit ang ipon ng aking Jericho at sa tulong ng aming pamilya. Isang lintalang si Liza na nabubuhay dahil sa anak ko. Napakaswerte niya na nakapag-asawa siya kay Jericho. Kung hindi dahil sa pamilya namin na umampon sa kanya, malamang nakatira na iyan sa ilalim ng tulay. Sinabi niya ito ng may buong paniniwala na parang totoo ang kanyang mga kasinungalingan. Si Bea, na nagbabalat ng mansana sa tabi, ay hindi man lang siya itinama. Bagkus ay ngumiti pa siya ng mapang-uyam. Hindi alam ng mga tita, pero sobrang tamad ng hipag ko. Pagdating sa bahay, magkukulong na sa kwarto. Ang pagkain at paglilinis, kami ang gumagawa. Ang kapatid ko ang bumili ng bahay na ito. Wala siyang naiambag. Ang mga kaibigan nila mula sa probinsya ay tumatango. Pinupuna ako sa pagiging walang utang na loob at tamad, at pinapayuhan si Aling Lusing na disiplinahin ako. Nakaupo ako sa loob ng kotse ko, sa paradahan ng gusali, nakatingin sa screen ng cellphone ko, at nanlalamig ang aking dugo. Inaasahan ko na ang kawalang hiyaan niya, pero hindi ko naisip na babaligtarin niya ang katotohanan ng ganyan kagarapal. Nananakawin ang paghihirap ko at ang mga ari-arian ko para palabasin akong pulubi sa paningin ng iba. Ang sakit na kayabangan ng pamilyang ito ay umabot na sa sukdulan ng kawalang hiyaan. Pinatay ko ang aking cellphone. Mahigpit na nakahawak ang aking mga kamay sa manibela hanggang sa pumuti ang aking mga buko ng daliri. Isang malamig at sarkastikong ngiti ang namuo sa aking mga labi. Kung gusto nila ng palabas, ako mismo ang magiging direktor ng komedyang at trahedyang ito. Binuksan ko ang pinto ng kotse at sumakay ng elevator paakyat sa ika-20 palapag. Ngayong araw, ang peking maskara ng pagmamalaki ni Aling Lusing ay pupunitin ng walang matitirang kahit isang piraso. Tumigil ako sa harap ng pinto ng aking kondominium. Ang ingay ng mga pag-uusap at tawanan mula sa loob ay umaabot sa pasilyo. Inilagay ko ang aking daliri sa sensura ng tatak ng daliri. Tumunog ang isang beep at bumukas ang pintong oak. Pagpasok ko pa lang, ang lahat ng ingay sa sala ay huminto. 6 na pares ng mga mata ang sabay-sabay na lumingon sa akin. Nakatayo ako roon suot ang aking itim at makinis na jacket pang opisina, hawak ang aking mamahaling bag. Ang malamig kong tingin ay nagmamasid sa mga nalilitong mukha ng mga kaibigan mula sa probinsya. Hanggang sa tumuon ito sa mukha ni Aling Lusing, na mula sa pamumula ay naging abuhin. Ang aking bahay ay amoy pawis, amoy effervescent oil, at mga balat ng prutas na nagkalat sa lamesa. Ay, Liza, bakit ang aga mong umuwi ngayon? Nauutal na sabi ni Aling Lusing. Naglaho ang kanyang kayabangan. Pasulyap-sulyap siya sa kanyang mga kaibigan. Pilit na ngumingiti para iligtas ang kanyang mukha. Ayan na pala siya, mga kumare, ang aking manugang.
Nahihiyang tumingin sa akin ang mga kaibigan ni Aling Lusing. Kahit gaano pa sila kasimple, ang aura ko bilang isang mataas na ehekutibo ay sapat na para makaramdam sila ng pagka-inferior. Ang isa sa kanila, ang pinakamatanda, ay nagmamadaling tumayo at ngumiti ng alanganin. Magandang hapon po, mga kaibigan kami ng biyenan mo. Galing pa kaming probinsya. Siguradong pagod kayo sa trabaho, ano? Sabi ng nanay mo. Anak niya ang bumili nitong buong bahay. Ang swerte mo at nakakapagpasarap ka. Hindi ako sumigaw at hindi rin ako nagwala. Ang isang babaeng may pinag-aralan at may klase ay hindi nakikipagtalo sa mga taong hindi niya ka-level. Ngumiti ako. Isang magalang na ngiti, ngunit matalim, na parang libu-libong karayom na tumutusok sa batok ni Aling Lusing. Magandang hapon din po, sabi ko sa mahinahon at kalmadong boses. Ikinagagalak kong nandito kayo. Ngunit parang humihina na yata ang memorya ng biyenan ko dahil sa katandaan at nalilito na siya kung kanino talaga ang bahay na ito. Tutal nandito rin naman kayo. Gusto ko lang linawin para walang maling akala at para hindi kayo magkalat ng maling kwento sa labas. Pagkarinig nito, nataranta si Aling Lusing. Makinig po kayo ng mabuti. Ang condominium na ito ay binili ko mula sa sarili kong dugo at pawis. 3 taon bago ko pa nakilala at napangasawa si Jericho. Noong binili ko ito, nakamotorsiklong luma pa lang si Jericho at sumesweldo ng 50,000 piso na ibinibigay niya ng buo sa probinsya ninyo. Kahit ang mga damit na suot niya ngayon, ako ang bumili gamit ang credit card ko. Noong araw ng kasal, pumasok siya sa bahay na ito bitbit ang isang maleta ng damit nang hindi man lang nag-aambag ng kahit isang sentimo. Binalot ng nakakamatay na katahimikan ang sala. Nakanganga ang 5 kaibigan ni Aling Lusing at nagpapalita ng tingin sa aming dalawa. Kinain sila ng hiya. Napagtanto nilang nakaupo pala sila sa bahay ng ibang tao, kinakain ng prutas ng ibang tao, at nilalait ang tunay na may-ari ng bahay. Tumahimik ka. Bakit ganyan ka magsalita sa harap ng mga bisita ko? Sigaw ni Aling Lusing. Bumabasag ang boses niya sa kahihiyan. Mula sa pamumula, naging maputla ang mukha niya. Ang kanyang ilusyon bilang reyna sa probinsya ay tuluyang binuhusan ng malamig na tubig. Binaliwala ko siya. Pinapanatili ko ang malamig kong ngiti habang tinitingnan ang mga hindi inaasahang bisita. Mga ginang, hindi issue sa akin ang pagbabahagi ng prutas o pagpapaupo sa malamig na lugar. Ang pinakaayaw ko ay ang pagnanakaw sa paghihirap ng ibang tao para ipagmalaki bilang sariling tagumpay. Mahilig magyabang ang biyenan ko. Maniwala kayo sa kanya kung gusto nyo, pero nasa mga papel ang katotohanan. Kung sinabi niyang parasite ako, isipin nyo ng mabuti kung sino talaga ang palamunin at nakikitira sa bahay na ito. Makikiraan po. Pupunta ako sa kwarto para magbihis. Feel at home po. Pagkasabi nito, tumalikod ako at naglakad patungo sa aking kwarto. Umalingaw-ngaw ang tunog ng aking matataas na takong. Isinara ko ang pinto at lumikha ito ng malakas na tunog. Sa labas, gumuho ang atmosfera. Ang mga kaibigan ni Aling Lusing, nang walang kumikibo, ay mabilis na kinuha ang kanilang mga bag, tumayo at nahihiyang nagpaalam. Paano ba yan, Aling Lusing? Aalis na kami. Malapit na kasing umalis ang bus namin. Akala namin totoo ang sinasabi mo. Nakikitira lang pala kayo sa bahay ng manugang mo. Nakakahiya. Kung ano-ano pa naman ang sinabi namin. Sumara ang pangunahing pinto. Ang 5 bisita ay nawala. Dala ang murang kayabangan ng aking biyanan. Sa likod ng pinto ng aking kwarto, naririnig ko ang mabigat na paghinga at matinding poot ni Aling Lusing. Kakakain lang niya ng isang napakalaking sampal sa kanyang kayabangan sa harap ng mga taong gusto niyang pahangain ng husto. Ang lason ay kumalat na, ang galit ng diktador ay malapit ng sumabog, at ang yugto ng palanggana ng tubig para sa paghuhugas ng paa ay magsisimula na mula sa sandaling ito. Matapos umalis ng mga kaibigan mula sa probinsya dala ang kahihiyan, naging parang kalderong pampalambot ang kapaligiran sa bahay, malapit ng sumabog. Napasubsob si Aling Lusing sa sopa. Hawak ang kanyang dibdib, hirap huminga, ang hangin ay puno ng poot. Ang kanyang kayabangan bilang isang biyenan sa probinsya, na minsang nagdeklara na ako ang batas, ay dinurog ko. Ibinunyag ang kanyang walang hiyang pagkadepende sa akin sa harap ng kanyang mga malalapit na kakilala. Para sa mga taong tulad niya, ang mapahiya ay mas masakit pa kaysa mamatay. Si Bea naman sa isang sulok ay walang tigil sa pagsusulsol. Nakita mo na, nanay? Sinasabi ko na sayo. Hindi ka ginagalang ng manugang na yan. Sinasadya niya yon para hiyain ka sa harap ng mga tao, para wala ka ng mukhang maihaharap pag uwi mo sa probinsya. Napakasama niya at tuso. Kailangan nating turuan siya ng leksyon.
Kung hindi, sasakupin na niya tayo ng tuluyan. Bandang 7:00 ng gabi, umuwi si Jericho, pumasok, hinubad ang mamahaling necktie na niregalo ko sa kanya, at bago pa man siya makangiti, nakita niya ang kanyang ina na umiiyak sa sopa. Sinimulan ni Aling Lusing ang kanyang drama, sumisigaw na parang inosenteng biktima. Ay, Jericho, tingnan mo kung paano ako pinahiya ng asawa mo. Naghirap ako para palakihin ka, para makita kang manager sa bangko. At nangahas siyang sabihin na mahirap ka lang at tayo ay mga lintaraw sa harap ng mga kaibigan ko. Sa buong buhay ko sa probinsya, hindi pa ako nakaranas ng ganitong kahihiyan. Kung hindi mo kayang turuan ng leksyon ng asawa mo, hayaan mo na lang akong mamatay. Nang makita ang nanay niyang umiiyak, nag-init ang dugo ni Jericho. Hindi na inalam ang buong kwento nang hindi ako tinatanong. Umiral ang pagiging mamas boy niya, hinampas ang lamesa at nagngalit ang mga ngipin. Nanay, kumalma kayo. Kung hindi ko siya sasampalin ngayon at pipiliting lumuhod para humingi ng tawad, hindi ako si Jericho. At doon nagsimula ang isang paglilitis ng pamilya na itinakda sa aking sala. Nagpulong sila nang nakasara ang pinto, nagpaplano ng psikolohikal na pagpapahirap para baliin ang loob ko at pilitin akong sumunod. Inakala nila na ang isang babae, gaano man kalakas sa trabaho, kapag pinagbantaan ng asawa at biyenan, ay matatakot at magmamakaawang humingi ng tawad. Pagsapit ng 9:00, nang kalalabas ko lang mula sa shower at nagsuot ng seda na pajama para magpahinga, pumasok si Jericho sa kwarto, hinawakan ng braso ko at kinaladkad ako papuntang sala. Hindi ako nanlaban. Kalmado ko siyang sinundan dahil alam kong nire-record ng nakatagong kamera sa loob ng speaker na Bluetooth ang buong kabaliwan nila. Maliwanag ang sala. Nakaupo si Aling Lusing sa sopa at matalim ang tingin sa akin. Sa kanyang paanan, kakadala lang ni Bea ng pulang plastik na palanggana na may maligamgam na tubig na umuusok pa. Ito ang nakakadiring imahe na nagmarka sa maulan na gabing iyon. Ang panahon ng pagtitiis ay natapos na. Ang pag-alala sa nakaraan ay sumara, direktang kumokonekta sa sandali ng pagsabog. Lumuhod ka at hugasan mo ang paa ng nanay mo para matuto kang maging mabuting manugang. Utos ni Aling Lusing. Ang boses ay puno ng puot. Tumango si Jericho sa kanyang tabi. Huwag ka nang matigas ang ulo, tama si nanay. Lumuhod ka at hugasan mo ang paa niya bilang tanda ng respeto. Humingi ka ng tawad sa nangyari kaninang hapon para magkaroon ng kapayapaan sa bahay. Nanatili akong nakatayo roon, tinitingnan ang palanggana. Tinitingnan ang tatlong walang hiyang mukha na pilit na inaalipin ako gamit ang kanilang peking autoridad. Hindi na nakakaramdam ng galit ang dibdib ko, kundi ang kalmado ng isang mandaragit na pinapanood ang biktima na nahuhulog sa bitag. Gusto nilang lumuhod ako. Gusto nilang hugasan ko ang mga paa nila. Perpekto. Ang recording na ito, ang magiging huling pako sa kabaong ng inyong bulok na pagkatao. Mapait akong ngumiti, hindi para sa sarili ko, kundi para sa katangahan nila. Lumapit ako. Hinawakan ang gilid ng pulang palanggana. Naramdaman ng mga daliri ko ang init ng tubig. Ang lahat ng hangganan ay nalampasan na. Ginamit ko ang buong lakas ko para iangat ang palanggana. At walang pag-aalinlangang isinaboy ko ang buong tubig nang direkta sa mukha ng biyenan ko. Ang lahat ay nangyari ng eksakto sa inilarawan ko. At ngayon, ang bahay ay bumalik sa lubos na katahimikan. Umalis sila, nag-iwan ng isang kahiyahiyang wakas sa kanilang teatro, ngunit dahil alam ko ang kanilang walang hiyang pag-uugali, alam kong hindi sila susuko ng basta-basta. Kinaumagahan, isa na namang murang drama ng pagpapanggap bilang biktima ang isasagawa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa bahay ko, kundi sa bahay ng aking ama. Pagsapit ng 8:00 ng umaga kinabukasan, maliwanag ang langit sa Maynila pagkatapos ng malakas na ulan kagabi. Malamig at sariwa ang hangin, isang malaking kaibahan sa magulong eksenang nagaganap sa labas ng malaking mansyon ng aking mga magulang sa isang eksklusibong subdibisyon sa Ayala, Alabang, ang pamilya ni Aling Lusing. Pagkatapos ng isang gabi ng pagtulog sa isang murang tuluyan, ay nagdesisyon na kaladkarin ang kanilang 3 malalaking maleta hanggang sa labas ng bahay ng aking mga magulang para isadula ang pamilyar na eksena ng pagiging kaawa-awa. Alam nilang wala silang laban sa akin. Kaya naisip nilang kapag binantaan nila ang karangalan at reputasyon ng aking mga magulang, mga taong may mataas na antas sa lipunan, mapipilitan akong umatras at humingi ng tawad. Si Aling Lusing, suot pa rin ang gusot na pajama mula kagabi, ay gumugulong-gulong sa bangketa sa labas ng gate,
hinahampas ang sariling dibdib at sumisigaw, gulo-gulo ang buhok na parang baliw para agawin ang atensyon ng buong paligid. Diyos ko, tulungan niyo po ako, ang pamilya ng manugang ko. Porket mayaman at makapangyarihan, tinuturuan ng anak nila na saktan ang biyenan. Sabuyan ako ng kumukulong tubig sa mukha at palayasin ang asawa sa mismong bahay habang bumabagyo. Mga kapitbahay, anong klasing manugang siya? Walang puso, isang hayop. Nakaupo sa tabi ng kanyang ina si Bea, umiiyak at ipinapakita ang kanyang namamagang pisngi mula sa sampal kagabi. Tingnan niyo po, ang hipag ko, porket may pera, sinampal ako, at binasag ang mukha ko. Hindi ko na kaya ang sakit na ito. Nasa likuran nila si Jericho, nakagusot na polo, nakayuko, nagpapanggap na isang inosente at inaping lalaki sa kamay ng pamilya ng kanyang asawa. Ang karaniwang tahimik na subdibisyon ay naging isang maingay na palengke. Binuksan ng mga usyoserong kapitbahay ang kanilang mga pinto. Ang iba ay huminto para manood. Sinubukang awatin sila ng mga gwardiya. Ngunit sa tuwing hahawakan nila si Aling Lusing, sumisigaw siya na sinasaktan daw siya. Nanatiling sarado ang mataas na bakal na gate ng bahay ng aking mga magulang. Inakala nila na ang pananahimik na ito ay takot, takot na masira ang pangalan. Pakiramdam ni Aling Lusing ay nananalo siya, kaya lalo pa siyang sumigaw. Don Antonio, Doña Elena, lumabas kayo at tingnan niyo ang masamang ugali ng anak niyo. Kailangan ninyong lumabas dito para lumuhod at humingi ng tawad sa akin. At pilitin si Liza na ipangalan ng kalahati ng bahay niya kay Jericho. Tsaka ko lang kayo mapapatawad. Sa rurok ng kanilang drama, isang makintab at itim na Mercedes-Benz ang marahang huminto sa bangketa. Pinutol ang kanilang eksena. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ako. Nakasuot ako ng malinis na puting damit. Maayos ang pagkakatali ng buhok ko sa isang eleganteng bun. Malamig at desidido ang aking tindig. Isang malaking kaibahan sa marumi at mukhang pulubing hitsura ng mga taong nagpapagulong-gulong sa lupa. Nang makita ako, nagulat si Aling Lusing. Huminto siya sa pag-iyak sandali. At pagkatapos ay muling sumigaw. Ayan na siya, ang mangkukulam. Kung matapang ka, saktan mo ako rito sa harap ng maraming tao. Binaliwala ko siya. Kinuha ko ang cellphone ko at tumawag sa istasyon ng pulisya para i-report ang iskandalong pampubliko. Pagkatapos, pinindot ko ang doorbell ng bahay ng mga magulang ko. Dahan-dahang bumukas ang gate. Masyado nang matagal ang palabas nila. Oras na para pumasok sa eksena ang tunay na haligi ng pamilya namin at ipakita sa kanila ang pagkakaiba sa pagitan ng totoong kapangyarihan at murang kayabangan. Sa loob, naglakad palabas ang aking ama, si Don Antonio. Kahit na retirado na siya, taglay pa rin niya ang tindig ng isang taong naguutos sa mundo ng korporasyon. Nakasuot siya ng damit pambahay, ngunit seryoso ang kanyang mukha. Ang malamig niyang mga mata ay tiningnan ang tatlong tao sa bangketa na parang mga basura. Ang aking ina, si Doña Elena, isang elegante at matalinong babae, ay nasa likod niya, nakahalukip-kip at may mapanghamak na tingin sa mukha. Pumasok ako at bumulong sa aking ama, nasa kay ati. Mateo na po ang lahat ng ebidensya. Inilalakad na ang petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Nandito sila para i-blackmail at ipahiya tayo. Tumango ang aking ama. Hindi na niya kailangan ng karagdagang paliwanag. Nang makita ang kaduwagan ni Jericho at ang pagdadrama ni Aling Lusing, naunawaan na niya ang napakasamang ugali ng pamilyang iyon. Humakbang siya ng 2 beses, nanatili sa itaas ng hagdanan, at tiningnan ang nagbubulungang mga tao. Nang makita ang aking ama, gumapang si Aling Lusing palapit sa gate. Don Antonio, tingnan niyo kung paano kami tratuhin ng anak niyo. Paano ninyo babayaran ang nasirang dangal namin? Babayaran. Ang boses ng ama ko ay malalim at makapangyarihan. Pinatahimik ang buong kalye. Napalunok ng laway si Aling Lusing. Aling Lusing, buksan mong mabuti ang mga mata mo, sabi niya sabay turo rito. Pinalaki ko ang anak ko ng 28 taon. Ibinigay ko sa kanya ang pinakamataas na kalidad ng edukasyon para maging leader siya at magbigay ng dangal sa pamilya, hindi para ipakasal sa isang grupo ng mga mangmang at walang hiya, at hindi para pilitin siyang lumuhod at maghugas ng paa ng mga taong tulad mo. Akala niyo ba, dahil lang nagsisigaw kayo ng mga kasinungalingan, matatakot na ang pamilya ko na masira ang pangalan namin at bibigyan kayo ng pera? Nagkakamali kayo. Ang dangal ng pamilya ko ay hindi nakadepende sa bibig ng mga taong walang kahihiyan. Namutla si Aling Lusing, napahiya sa harap ng maraming tao. Sinubukan ni Jericho na ipagtanggol ang kanyang ina. Pa, mag-ingat po kayo sa mga sinasabi ninyo.
Iniinsulto ninyo ang nanay ko. Hindi ko yan papayagan. Tutal, isa akong manager sa bangko. Tumahimik ka, sigaw ng ama ko. Binibigyan siya ng isang matalim na tingin ng matinding pandidiri. Sa anong karapatan mo tinatawag ang sarili mo na manager? Ang posisyon mo sa bangkong iyon ay nakuha mo dahil nilunok ko ang pride ko at nagmakaawa sa kaibigan ko na ipasok ka roon. Akala ko mahirap ka lang pero may pangarap. Naawa ako sa'yo. Tinulungan kita dahil umasa akong aalagaan mo ng maayos si Liza. Sa huli, nagpapasok pala ako ng isang walang utang na loob na lobo. Isang walang kwentang tao na nakakapit pa rin sa saya ng kanyang ina. Ang trabahong ibinigay ko sa'yo, ako rin ang babawi. Ang mga salita ng aking ama ay parang espada na bumasag sa bula ng ilusyon ni Jericho. Umatras siya, nanginginig ang mga binti. Ang kanyang maskara bilang matagumpay na manager ay pinunit sa harap ng dose-dosenang mapanghusgang mata. Nang sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang sirena ng pulisya. Isang patrol car ng pulisya ang huminto. Dalawang opisyal ng seguridad ng subdibisyon at isang barangay patrol car ang mabilis na dumating pagkatapos kong tumawag. Sa mga eksklusibong lugar tulad ng Ayala Alabang, mahigpit na ipinagbabawal ang panggugulo at pag-ingay sa kalye. Kalmadong lumapit ang aking ama upang ipaliwanag ang sitwasyon sa mga barangay officer. Magandang umaga mga sir. Ang mga taong ito ay nanggugulo sa tapat ng aming tahanan at gumagawa ng alarm and scandal. Pakiusap, ilabas ninyo sila sa subdibisyon at dalhin sa barangay hall para sa formal na reklamo. Pagkakita sa mga autoridad, naglaho ang lahat ng kayabangan ni Aling Lusing at napilitan silang sumama sa barangay patrol kasama ang kanilang mga maleta upang maiwasan ang tuluyang pagkakakulong sa presinto. Ang eksena ng 3 taong iyon na sumasakay sa likod ng sasakyan ng pulis habang pinagtatawanan ng mga kapitbahay ang naging pinakakasiyasyang pelikula na napanood ko kailanman. Hindi makatingin sa akin si Jericho. Alam niyang nagsisimula pa lang ang paniningil. Ang mga kinuha niya sa akin, kailangan niyang ibalik kasama ang pinakamatinding kahihiyan. Matapos umalis ang sasakyan ng pulis, lumingon ang ama ko, pumasok sa bahay at tinawag ako papunta sa sala. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan ang isang nakasave na numero. Alfonso ng bangko. Hello Antonio, ang tagal na nating hindi nag-usap. Ang aga mo namang tumawag. May kailangan ka ba? Narinig ko sa kabilang linya. Ngumiti ang ama ko. Isang formal na ngiti ngunit malamig ang kanyang mga mata. Alfonso, may kailangan akong sabihin sa iyo. Yung binata, si Jericho, na nirekomenda ko sa iyo. Kaduda-duda pala ang kakayahan at etika niya sa trabaho. Naghihiwalay na sila ng anak ko. Hinihiling ko sana na magsagawa ka ng panloob na audit. Kung may mga irregularidad, gawin mo ang nararapat at huwag kang mag-alala sa akin. Nagkamali ako sa pagrekomenda sa kanya. Inaako ko ang responsibilidad. Nagkaroon ng panandali ang katahimikan sa kabilang linya. Naintindihan ko, Antonio, huwag kang mag-alala. Aasikasuhin ko iyan ngayong araw mismo. Nakikiramay ako sa nangyari sa pamilya ninyo. Mag-usap na lang tayo ulit. Natapos ang tawag. Ibinaba ng aking ama ang cellphone. Sa buhay, hindi ka dapat matakot sa taong mangmang. Dapat kang matakot sa mangmang at sakim. Ang pamingwit na ibinigay ko sa kanya, kaya ko ring bawiin. Samantala, sa headquarters ng malaking bangko sa Ayala Avenue, kalalabas lang ni Jericho mula sa presinto matapos magbayad ng multa para sa iskandalong pampubliko. Sumakay siya ng grab car papasok sa trabaho, 2 oras siyang late. Suot pa rin niya ang gusot niyang Amerikana habang sinusubukang ayusin ang kanyang buhok. Kumbinsido siya na ang kapalpakan kaninang umaga ay isa lamang maliit na aberya. Naniniwala pa rin siya na gamit ang kanyang katayuan bilang bank manager. Kaya niyang hingin ang kalahati ng mga ari-arian ko sa korte. Ngunit hindi niya alam na nasa leeg na niya ang patalim. Pagkaupo pa lang niya, lumitaw sa likuran niya ang direktor ng Human Resources kasama ang 2 auditor. Jericho, pakiusap, sumunod ka sa amin sa meeting room number 3. Dalhin mo ang ID mo at lahat ng dokumento para sa pag-turnover, sabi ng direktor na may malamig na ekspresyon. Sir, ano po ang problema? May emergency po sa pamilya ko kaninang umaga. Hindi ito tungkol sa pagiging late mo. Katatapos lang namin magsagawa ng panloob na audit sa lahat ng proyekto na hawak mo sa nakalipas na 3 buwan. Nakakita kami ng napakaraming resibo ng representation expenses na labis-labis mga hapunan at regalo para sa mga kliyente na sa katunayan ay mga personal mong gastusin na binayaran gamit ang corporate credit card ng kumpanya. Muntik na tayong mawalan ng malaking kliyente dahil sa kawalan mo ng kakayahan. Ang tanggalin ka sa trabaho ay pinirmahan ng Pangulo 9:30 kaninang umaga.
Hindi ka namin sasampahan ng kaso para sa pandaraya, pero tanggal ka na agad-agad at wala kang makukuhang bayad sa pagkakahiwalay. Mayroon kang 15 minuto para kunin ang mga gamit mo. Nawalan ng kulay ang mukha ni Jericho at nanginig ang kanyang mga binti. Ang mga maliliit niyang panloloko na inakala niyang hindi mapapansin ay nabunyag lahat. Nauutal siya. Pero nirekomenda po ako ni Sir Antonio. Walang pakialam ang bangko kung sino ang nagrekomenda sa iyo, sabi ng direktor ng may pandidiri. Tumatakbo ang bangkong ito batay sa kakayahan at etika. Umalis ka na. 15 minuto pagkatapos noon, sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng kanyang mga katrabaho, lumabas si Jericho sa bangko bitbit ang isang maliit na kahon, ineskorta ng 2 gwardiya. Nakatayo siya sa gitna ng mataong kalsada ng Ayala. Walang trabaho, walang bahay, walang asawa, at nawala na rin ang kaisa-isang trabahong nagbibigay sa kanya ng katiting na dangal. Mabilis na dumating ang parusa na parang kidlat. Ang pagbagsak niya sa impyerno ay nagsisimula pa lamang. 2 buwan ang nakalipas, naganap ang paglilitis para sa petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal at paghahati ng ari-arian. Ang kapaligiran sa loob ng family court ay puno ng tensyon. Nakaupo ako sa panig ng nagrereklamo, kalmado at payapa. Sa tabi ko, inoorganisa ni Ati Mateo ang mga dokumento. Sa kabilang panig, naroroon si Jericho, payat at mukhang losyang, matalim ang tingin sa akin na puno ng puot. Simula nang matanggal siya sa trabaho, hindi na siya nakahanap ng iba. Kumalat na ang kanyang masamang reputasyon. Nasa likuran niya si Aling Lusing, mayabang pa rin. Kumuha sila ng mumurahing abogado sa pag-asang makakakuha pa sila ng kahit ano. Nangatwiran ng abogado nila na kahit akin ang bahay, nag-ambag daw si Jericho sa pagpapanatili nito at sinaktan ko raw siya ng psikolohikal, kaya humihingi sila ng kompensasyon na 600,000 piso para sa danyos moral. Maingay na tumango si Aling Lusing habang sinasabing malupit daw akong manugang. Pinatahimik siya ng huwes at ibinigay ang pagkakataong magsalita kay attorney. Mateo. Tumayo siya, malamig na ngumiti at iniharap ang mga bank statements. Your Honor, ito na yata ang pinaka-nakakatawang depensa na narinig ko. Sinasabi ng nasasakdal na nag-ambag daw siya sa bahay. Pakiusap, tingnan po ninyo ang mga bank statements na ito. Sa loob ng 4 na buwan ng kanilang kasal, 100% ng sweldo ni Mr. Jericho ay inilipat sa account ng kanyang ina. Lahat ng gastusin sa bahay, at kahit ang mga damit at relo ni Mr. Jericho ay binayaran gamit ang credit card ng aking kliyente. Ang nasasakdal ay hindi lang hindi nag-ambag ng kahit 1 sentimo, kundi tuluyan siyang namuhay ng libre at pabigat sa aking kliyente. Natahimik ang abogado ni Jericho. Nagpatuloy si Mateo at humiling na ipakita ang mga video mula sa nakatagong kamera. Ang mga imahe ni Aling Lusing na kinakalat ang basurahan sa bahay, ni Bea na pinupunit ang aking mamahaling damit, at sa huli, ang eksena kung saan pinipilit nila akong lumuhod para hugasan ang kanilang paa at ang pagbabanta ni Jericho na sasaktan niya ako ay ipinalabas. Ang aking kliyente, pagtatapos ni Mateo, ay naging biktima ng plano ng pamilyang ito para huthutan siya ng pera at ipahiya sa sarili niyang pamamahay. Ang aming aksyon ay para lamang sa pagtatanggol sa sarili. Hinihiling namin ang pagpapawalang bisa ng kasal, ang pagbabalik ng lahat ng karapatan sa ari-arian ng buo sa aking kliyente, at akuin ng nasasakdalang utang na 600,000 piso sa credit card na ginastos para sa kanyang mga personal na gamit. Ang huling desisyon ng korte ay eksakto sa inaasahan ni Mateo. Inaprubahan ang pagpapawalang bisa ng kasal. Ang bahay ay 100% kung pag-aari. Hindi nakakuha si Jericho ng kahit isang kusing. Ang hiningi nilang danyos ay ibinasura at inutusan siyang bayaran ang 600,000 piso na utang sa credit card. Tapos na ang paglilitis. Lumabas ako ng korte, iniiwan sa likuran ang mga sigaw at sumpa ni Aling Lusing. Naiwang nakayuko si Jericho, walang pera, walang trabaho, at may utang na 600,000 piso. Dumating sila sa buhay ko na walang dala, at umalis sila na karga-karga ang purong kahihiyan. Pinalayas mula sa maluhong buhay ng Maynila, bumalik sina Jericho at ang kanyang pamilya sa probinsya. Ang bahay na gawa sa yero at may mga nagbabalat na pader sa isang madilim na eskinita ang sumalubong sa kanila. Ang kaibahan nito, sa maliwanag kong kondominium, ay parang isang malakas na sampal sa kanilang kayabangan. Sa mga sumunod na buwan, ang pamilyang nagmamarunong na sila ay mabubuting tao ay nalubog sa impyerno. Ang karma ay hindi na naghintay ng kabilang buhay.
Si Jericho, na dati ay isang makisig na lalaki, ay naging isang lasenggo. Ang presyon mula sa 600,000 pisong utang at ang kawalan ng trabaho ay nagpabaliw sa kanya. Kapag umakyat na ang alak sa kanyang ulo, sumasabog ang kanyang bayolente at duwag na kalikasan, ngunit sa pagkakataong ito, laban sa sarili niyang pamilya. Nakakatawang isipin na ang karahasan sa loob ng tahanan ay bumaliktad. Isang gabi, umuwing lasing si Jericho, at nang makita niya ang hapunan na pinakulo ang repolyo at isang piraso ng daing sa mesa, nagwala siya. Itinapon niya ang lahat sa sahig. Kasalanan ninyo lahat ito, sigaw niya sa kanyang ina. Kung hindi sana kayo naging ganoon kayabang, kung hindi mo siya pinilit na hugasan ang paa mo, sana buhay-hari pa rin ako hanggang ngayon. Sinira niyo ang buhay ko. Umatras si Aling Lusing habang nanginginig. Paano mo nasasabi iyan sa sarili mong ina? Ginawa ko ang lahat para magkaroon ka ng autoridad sa pamamahay na iyon. Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Aling Lusing. Walang awang sinaktan ng duwag na lalaki ang sarili niyang ina. Tumili sa takot si Bea, na nakahiga sa kama at nagse-cellphone. Lumingon si Jericho sa kanya. Sinabunutan siya at kinaladkad sa sahig. At ikaw, palamunin, sino ang nagsabi sa iyo na nakawin mo ang mga gamit niya kaya lalo niya tayong minaliit? Tumulong ka ring sirain ang lahat. Ngayon humanap ka ng pera para makabili ako ng alak, kung hindi babaliin ko ang mga binti mo. Sinampal niya ito ng paulit-ulit, binabalewala ang mga sigaw niya. Umalingaw-ngaw sa sira-sirang bahay ang mga sigaw ng isang bigong anak at ang pag-iyak ng isang nagsisising ina. Ang mga batas na ginawa ni Aling Lusing para pahirapan ako ay bumalik sa kanya. Pinapahirapan siya habang buhay. Dahil hindi na matiis ang mga bugbog mula sa kanyang kapatid at ang matinding kahirapan, naghanap ng paraan si Bea para makatakas. Para sa isang tamad na babaeng sanay na maging palamunin, ang tanging solusyon na naisip niya ay ang humanap ng ibang mayamang kakapitan. At kaya, nakapikit mata siyang pumayag na magpakasal sa anak ni Mang Bartolome mula sa isang mayaman at kilalang pamilya sa kabilang bayan. Mayaman nga ang pamilya ni Mang Bartolome, ngunit ang yaman nila ay galing sa krimen. Yumaman sila dahil sa huweteng, iligal na sugal, at pagpapautang na may malaking interes. Ang anak nitong si Carding ay kilalang siga sa bayan. Isang tambay na puno ng tattoo ang katawan at mukhang kriminal. Dati na siyang kinasal, ngunit tumakas ang una niyang asawa isang gabi dahil sa pambubugbog. Alam ito ni Bea, ngunit nabulag siya sa kislap ng pera at ng makapal na gintong kwintas na laging suot ni Carding. Inakala niyang sa pagpapakasal sa isang mayaman, makakabalik siya sa masarap na buhay, pero perpekto ang batas ng karma. Tumalon siya mula sa kawali papunta sa mismong apoy. Minadali ang kasal. Pagkatapak pa lang niya sa bahay ni Mang Bartolome, nawasak agad ang kanyang ilusyon. Ang pamilya ay 10 beses na mas makaluma at malupit kaysa sa sarili niyang pamilya. Ang bago niyang biyena na si Aling Minda ay isang babaeng may pusong bato at may matalim na tingin ng isang taong sanay sa mundo ng mga kriminal. Sa unang gabi, nang nangangarap si Bea ng buhay reyna, tinawag siya ni Aling Minda papunta sa sala. Sa gitna ng malaking sala ay may isang palanggana na may maligamgam na tubig. Lumuhod ka, malamig na utos ni Aling Minda. Kapag nag-asawa ka sa pamilyang ito, kailangan mong alamin ang lugar mo. Nabalitaan ko na tamad ka raw, magnanakaw, at binabastos mo ang dati mong hipag. Sa mga kamay ko, matututo kang tumigas na parang bakal. Hugasan mo ang mga paa ko, bawat daliri, at siguraduhin mong walang tatapong kahit isang patak. Natulala si Bea. Ang eksena ng palanggana, ang utos na lumuhod. Nauulit ang lahat na parang pelikulang in rewind. Pero sa pagkakataong ito, siya na ang totoong biktima. Walang proteksyon, walang pera, at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Kinagat niya ang kanyang labi. Handa na sanang sumagot gamit ang dati niyang kawalang hiyaan. Manugang niyo ako, hindi niyo ako katulong. Bago pa man niya matapos ang pangungusap, lumitaw si Carding sa likuran niya at binigyan siya ng isang malakas na sampal na nagpatumba sa kanya sa sahig. Inuutusan kang lumuhod ng nanay ko, kaya lumuhod ka. Sumasagot ka pa, malandi ka. Sinabunutan siya ni Carding at inilublob ang ulo niya sa palanggana. Ang kalupitan ng pamilyang iyon ay hindi isang drama. Nanginginig si Bea. Patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang mga kamay na dati pumunit sa isang damit na nagkakahalaga ng 70,000 piso ay nanginginig ngayon habang hinuhugasan ng makakapal at bitak-bitak na mga paa ng kriminal niyang biyenan. Tuwing umaga, kailangan niyang gumising ng 4:00
para ipagluto ang mga tauhan ng kanyang biyenan. Isang pagkakamali, isang salita na isinagot pabalik, at bubugbugin siya ng kanyang asawa habang nakaluhod sa malamig na sahig at naguhugas ng paa ni Aling Minda. Tahimik na umiiyak si Bea. Naalala niya ang aking kalmadong mukha, ang malamig kong ngiti noong gabing isinaboy ko ang tubig sa palanggana. Napagtanto niya na ang aking dignidad at karangalan ay mga bagay na hindi niya kailanman maaabot. Siya na tumulong sa kanyang ina upang pahirapan ako at itulak ako sa annulment, ay ngayon nakakatikim ng sarili niyang lason, ngunit sa paraang mas malupit at walang takas. Ang huli na niyang pagsisisi ay humalo sa kanyang mga luha, tumutulo sa maruming tubig ng palanggana, isang mapait na lasa hanggang sa katapusan. Lumipas ang 1 taon, panahon ng pinakamahusay na gamot at ang pinakamalinaw na sukatan ng halaga ng isang malayang babae. Sinalubong ako ng malamig na hangin ng Kapaskuhan sa Maynila. 1 taon pagkatapos kong makaalis sa bulok na kasal na iyon, na-promote ako bilang Pangulo ng Ahensya ng Ugnayang Pampubliko. Dumoble ang sweldo ko at namulaklak ang aking karera. Wala na akong mga gabing walang tulog kakaisip sa mga intriga ng pamilya ng dati kong asawa. Dalaga na ulit, malaya, maipagmamalaki, at tinatamasa ang buhay sa pinakamagarbong paraan bilang gantimpala sa aking sarili. Ibinenta ko ang luma kong kotse at bumili ako ng isang puting kotseng Porsche na may leather interiors. Walang mas ligtas at mas kaakit-akit para sa isang babae kaysa sa umupo sa loob ng kotseng binili niya gamit ang sariling pera, nakikinig sa gusto niyang kanta, at kontrolado ang manibela ng kanyang sariling buhay. Umulan ng napakalakas kinahapunan. Nakaupo ako sa komportableng loob ng aking kotseng Porsche habang nakikinig ng malambing na musika. Huminto ako sa isang pulang ilaw trapiko sa isang mataong sangandaan at nagkataong napatingin ako sa labas. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng tolda ng isang saradong tindahan, may isang lalaking nakasuot ng berdeng kapote ng isang kilalang aplikasyon ng GrabFood na nagde-deliver ng pagkain. Basang-basa siya habang nakatayo sa tabi ng lumang motorsiklo. Nakikipagtalo siya ng malakas sa isang customer dahil sa pabuya na ilang barya lamang. 60 piso po ang bayad sa paghahatid ko. Sa ganitong lakas ng ulan at traffic dapat dagdagan nyo pa kahit 20 pesos. Hindi porket mahirap ako ay magdadamot na kayo ng ganyan. Ang paos niyang boses ay humahalo sa tunog ng malakas na ulan. Naiinis na inihagis sa kanya ng customer ang isang 50 pisong papel at isang 10 pisong barya sa ibabaw ng upuan ng motorsiklo. Ang pangit mo nang magmaneho, bastos ka pa, tapos gusto mo pa ng dagdag. Kunin mo iyan at umalis ka na sa paningin ko. Pinulot ng tagapaghatid ang basang pera at ibinulsa. Nang iangat niya ang kanyang ulo, inilawan ng poste ng kuryente ang kanyang manipis, marumi, at mukhang tumandang mukha. Siya si Jericho. 1 taon ang nakalipas. Ang dating tagapamahala ng bangko, na laging pormal at mabango, ay dinurog ng buhay at ng kanyang sariling karma. Naging isang kaawa-awang taong nakikipaglaban para sa ilang barya sa gitna ng malakas na bagyo. Nang sandaling iyon, na parang hinihila ng isang hindi nakikitang sinulid, tumawid ang kanyang tingin sa kalsada at nakatitig sa akin. Nakita ko ang paglaki ng kanyang mga mata at ang panginginig ng kanyang maputlang labi. Namukhaan niya ako. Namukhaan niya ang dati niyang asawa na ngayoy nakaupo sa loob ng isang mamahaling kotse, kumikinang taglay ang aura ng isang makapangyarihang babae. Ang gulat, kahihiyan, at malalim na pagsisisi ay umapaw sa kanyang mga mata. Ibinuka niya ang kanyang bibig na parang may gusto siyang sabihin. Tiningnan ko siya ng walang emosyon ng mukha, walang saya, walang awa, isang purong pagwawalang bahala lamang. Sa isang pindot sa control panel, itinaas ko ang tinted na bintana ng aking kotse. Tuluyang pinutol ang anumang koneksyon sa maruming nakaraan na iyon. Nag-green ang traffic light. Dahan-dahan akong umapak sa silinyador at dumausdos ang aking Porsche sa gitna ng ulan. Iniiwang nakatulala si Jericho sa bangketa. Humampas ang ulan sa kanyang mukha, malamig at mapait, hinuhugasan ng kaisa-isang natitirang piraso ng dignidad ng isang lalaking duwag. Sa buhay na ito, may mga presyong kailangang bayaran na walang anumang pagkakataon para makabawi.